morning, maganda ka. Umaga. Magandang umaga po. Magandang umaga, 4:45 na. Kumusta ang gising? Okay naman, nakagising naman. Thank you, Lord. Oh, may pasok pa mga bata. Meron pa po, Friday. Si Mio, nasa na? Nandun sa bahay. Kasama ni Mother Earth. Andun si Mother Earth. Nakakuha ka ng, Kaya- ng gambala. Medyo Ng gambala. Buti na Yan, nandun ang si mga Mother ganyan talaga. Pagka mga lolo, mga lola. Bagay, yun namin katuwaan pa naman pag Oo nga. Ay, iwan ko sa'yo. Hindi. Ano naman na independent na si Mio, kailangan lang ng supervision. So, Good morning po sa lahat ng mga nagbabalot na. May mga pupunta na ng probinsya Meron kasi pagka weekend, oo, uuwi sila. sa probinsya nila. Yung mga kaya re-ready sila. Parang papasok pa yan ngayon. Pasok pa kaya Tapos maaga. diretso na. Aga lang bumabangon dahil getting ready dahil weekend na. Araw ng Friday, January 18, 2019. Ako po ang inyong Kuya Daniel. Tayo po ay sabayan ding napapanood via live streaming sa untvweb.com at gayon din po sa pamamagitan ng Facebook Live. Ako po, si Angela Lagunsal. At una sa ating mga balita, bumaba po ang bilang ng mga Pilipinong nakaranas ng gutom. Hindi naman kaya kasi namatay na sila. Ito sinasabi ho ng fourth quarter survey na ginawa ng Social Weather Stations o itong SWS. Ito po last year, 2018. Alamin nga natin ang balita na yan mula kay Rosalie Cos. Isinalaysay ni Aling Norma Piyang na noong nakatira pa sila sa Cavite, may mga pagkakataong 2 beses lang sila kung kumain ng mag-anak niya sa isang araw dahil sa hirap ng buhay. Tanging asawa niya lang ang naghahanap buhay noon bilang isang security guard at 4 ang kanilang anak. Subalit ngayon, kumikita na rin siya bilang tauhan sa isang eatery at ume-extra bilang tanod ng kanilang barangay. Kung siya ang tatanungin, ang pagkakaroon ng mas maraming hanap buhay ang dahilan kung bakit magaan-gaan na rin ang pamumuhay ng marami ngayon kumpara noong mga nakalipas na panahon. Mas marami na po ngayong may trabaho kaya hindi na po masyado hirap ang mga tao ngayon. Batay sa fourth quarter 2018 Social Weather Survey kung saan tinanong ang 1,440 respondents sa buong bansa, bumaba ang bilang ng mga Pilipinong nagsasabing nakararanas sila ng gutom. 10.5% o tinatayang nasa 2,400,000 pamilya ang nagsabing dumaan sila sa involuntary hunger sa nakalipas na 3 buwan. Involuntary hunger ang tawag sa kakulangan ng pagkain. Mas mababa ito ng 2.8 points sa 13.3% o 3.1 million families noong September 2018. Dahil dito, naitala sa 10.8% ang hunger rate sa buong bansa para sa taong 2018. Mas mababa ng 1.5 points noong taong 2017 at pinakamababang annual average hunger rate mula taong 2003. Ikinatuwa naman ng Malacanang ang ulat na ito ng SWS. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, bunga ito ng tunay na mithiin ng Duterte administration at magdo-double time ang pamahalaan upang mailaan ang natitirang panahon sa termino ni Pangulong Duterte na itaas ang antas ng pamumuhay ng mas marami pang pamilyang Pilipino at maiahon sa kahirapan at gutom. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Humihirit pa ang ilang manufacturer na makapagtaas ng presyo sa kabila ng pakiusap ng Department of Trade and Industry o DTI na bawasan na mga ito ang presyo ng kanilang produkto. Para po sa detalye, narito ang ulat ni Monokson. Pinakiusapan ng Department of Trade and Industry ang mga manufacturers ng condensed milk, biskwit, juice at mga canned goods gaya ng corned beef at sardinas na magbaba ng presyo. Ayon sa DTI, reasonable ang kanilang pakiusap dahil mababa na ang presyo ng mga raw materials at ingredients ng mga naturang produkto. Subalit sa kabila ng price rollback na pakiusap ng DTI, tumutol ang mga sardine manufacturer dahil mataas pa daw ang presyo ng tamban. Mula sa 19 pesos kada kilo, umakyat na raw ito sa 32 hanggang sa 34 pesos kung kaya't imposible na magbaba ng presyo.
Yung cost nila hindi sa oil eh. It's not because of oil, it's not because of train, kundi ito yung main ingredient which accounts for 47% of their production costs, which is fish. Posible namang tumaas ng 3 hanggang 6 na piso ang mga dilatang karne kung mapipirmahan ang rice tarification bill. Isa sa kondisyon sa naturang panukalang batas ay ang pagtaas sa taripa ng imported na karne mula 5% sa 40% kapalit ng pagbaba ng taripa sa bigas. The recommendation is to defer the suspension of the 40% to 5%. In other words, nasa 5%, i-defer yung pagbalik sa 40%. Pending also the review of the overall, tariff program. Kasi what might happen is that 5% may not necessarily or revert back not necessarily to 40 but maybe in the more correct tariff rate. Samantala, wala namang nakikitang masyadong magiging epekto sa inflation ang implementasyon ng excise tax ngayong taon ayon sa DTI. Maliit na porsyento lamang anila sa presyo ng mga bilihin ang epekto ng train law. Pero ayon sa mga supermarket owner, posibleng bawiin ng mga manufacturer ang ipapataw na dagdag buwis sa mga produktong ibinebenta nila. Whether they want to increase because they don't want to shoulder the increase in excise tax on gasoline, and fuel prices, then, we will see some price increases, adjustments, di ba? Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Makati City. Mga nakikinig po sa radyo at alas 4:51 na ng umaga yung mga nanonood sa Facebook. Good morning at saan man kayong panig ng mundo naroroon at yung mga nanonood sa application natin. Pwede nyo i-download yung mga nanonood sa website natin. Marami iba-ibang Marami kuya sa iba't ibang bansa. Like sa Kuwait, sa Ate Burns, yung dati namin kasambahay. Nanonood siya sa atin. Nasa Live Kuwait stream, na siya. nasa Kuwait. Good morning po. At meron daw nagaganap na vote buying sa Cotabato City para naman ito doon sa January 21 plebiscite para sa ratifikasyon itong Bangsamoro Organic Law. At sinasabi ng COMELEC na mag-iimbestiga sila dyan sa vote buying na yan. Ano natin kung... Sige nga, Nel Maribuhok ka. Habang papalapit ang plebisito sa Lunes, mainit rin na nagiging kampanya para sa ratifikasyon ng Bangsamoro Organic Law. At ngayon may mga alegasyon na ng bentahan ng boto. Isa si alias Mahid sa nabigyan ng isang identification card mula sa isang grupo ng Citizens Arm na nagsusulong ng yes vote sa Cotabato City. Kwento niya na bigla siya nang tumawag ang kanyang kaibigan na pinakukuha ang kanyang ID na hindi naman umano niya inaplayan o naging miyembro ng grupo. May katapat umano na salapi ang pagbibigay ng ID lalo na kapag bumoto pabor sa BOL. Kung may ID ka, paparsya lang ka ng 200 pesos. So, ibig sabihin, lahat ng nagkuha ng ID nito, so binigyan ng 200 pesos. Ang team leader is 1,000. Ang sinabi sa akin is, basta butuan ng yes. This is vote buying, no? Umapela si Cotabato City Mayor Frances Cynthia Giani Sayadi sa Commission on Elections na siyasatin ng issue. Sagot naman ng COMELEC, iimbestigahan nila ang naturang aligasyon. Sinubukan rin ng UNTV News na tawagan ang hotline number na nasa likod ng ID upang makuha ang panig ng nasabing grupo na may pakana sa pagbibigay ng ID ngunit hindi ito makontak. Samantala ayon sa alkalde, para sa kanya, hindi na sana kailangang isailalim pa sa kapangyarihan ng COMELEC ang syudad kaugnay ng papalapit na referendum. But with the presence of the military, martial law naman ngayon, I think that's more than enough. Sa ilalim ng umiiral na batas, maaaring mapasailalim sa kontrol ng COMELEC ang isang lugar kung meron itong kasaysayan ng matinding tunggalian sa politika na maaaring pagmulan ng karahasan. Kapag nasa full control ng COMELEC ang isang bayan, may kontrol ng komisyon sa law enforcement agencies at military officers na nakadistino sa lugar. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Cotabato City. Idineklara ni Pangulong Rodrigo Duterte na special non-working day ang January 21, 2019. Diyan po sa area ng Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARM. Yan po yung Isabela City, Basilan at Cotabato City
sa bisa po ng Proclamation number 646. Dahil kuya, ito ay sa plebisito para sa Bangsamoro Organic Law o BOL. Ito ay upang bigyan daan ang mga residente sa mga nabanggit na lugar na makalahok sa nasabing plebisito. Samantala, ngayong araw ay nakatakdang magtungo sa Cotabato City si Pangulong Duterte para nga makibahagi sa isang malaking rally at syempre hikayatin pa yung publiko na suportahan itong BOL. At eto ho, dyan sa Pattaya, Thailand. Pattaya na. Oo. Eto na, nakakalungkot ito eh. Hinuli po yung 3 Pilipina. Kaya dapat ito mga turista ito. Mga Pinoy nag-tourist doon sa Thailand. Kaya sila hinuli kasi nangungulekta, nagkukuntingi ng kontribusyon. Ang sinasabi ho ng Thailand Police, sila nagsusulisit daw ng pera at ang kanilang ginagamit na ipinangsusulisit nila, Children's Joy Foundation, na napag-alaman na isang peking charity organization, sabi nung report nila. Tingnan nga natin ang balita ni Chariz Longbowen. 3 Pilipina ang inaresto ng Thai Police sa labas ng isang restaurant sa Petracool dahil umano sa panghihingi ng pera sa mga turista. Ayon sa Thai Police, bukod sa walang naturang work permit ang 3 Pinay, ay hindi umano rehistrado bilang isang lehitimong foundation ang Children's Joy Foundation na umano'y pupuntahan ng perang nakokolekta ng 3. Kinilala ang mga ito na sina Belinda Austria Toledo, 55 taon, Jessica Bayutas Ortega, 50 taon, at Ruthie Espina Babila, 38 taong gulang, na mga kinatawan umano ng naturang foundation. Nakuha sa mga ito ang 2 kahon ng printed donation leaflets, 10 booklet ng mga pangalan ng donors, isang gitara, 5,690 baht cash o katumbas ng 9,400 pesos at iba pang mga gamit. Ayon sa police report, habang ang isa ay tumutugtog ng gitara, ang 2 naman ay nangongolekta ng pera sa mga turista na ayon sa kanila ay upang suportahan ang mga batang nangangailangan. Ngunit sa investigasyon ni Police Colonel Apichay Kropet, Chief ng Pattaya City Police, hindi umano umiiral ang nasabing foundation sa kanilang bansa. Makikita sa passport ng 3 Pinay na sila ay pumunta sa Thailand bilang mga turista at walang hawak na dokumento na nagpapahintulot sa kanila na magsagawa ng fundraising sa bansa. Umamin naman ang 3 na mahigit 1 taon na nilang ginagawa ang ganitong klase ng pangongolekta sa iba't ibang bahagi ng Thailand. Napag-alaman din na hindi lamang sa bansang Thailand nang hihingi ng pera ang Children's Joy Foundation kundi maging sa Hawaii, Chicago, USA, Canada, Japan at maging sa Brazil. Para umano sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda sa Pilipinas ang perang nakokolekta ng foundation. Duda naman dito ang ilang Pilipino sa Hawaii sa ginagawa ng umano'y charity group. Kasi sa akin mas maganda kung idadaan na lang sa government, hindi yung kasi malay natin kung saan napupunta yung pera. Kung sa government, alam mo na mas sure ako. Samantala, sinubukan ng UNTV News Team na kunan ng pahayag ang kampo ni Apollo Kibuloy na ayon sa website ng Children's Joy Foundation ay tumatayo bilang founder nito. Ayon sa kanilang abogado na si Attorney Israelito Torion, hindi pa nakarating sa kanilang kaalaman ang pangyayari. Magbibigay na lamang sila ng pahayag matapos mapag-aralan ang sitwasyon. Sa opisyal na pahayag ng Embahada ng Pilipinas sa Thailand ay sinabi ni Consul General Val Roque na bibigyan ng tulong ang mga nahuling Pilipina alinsunod sa international practice. Umaasa ang Embahada ng Pilipinas dito sa Thailand na hindi na masundan ang ganitong kaso na kung saan nahuhuli ang mga Pilipino dahil sa mga iligal na gawain. Unang-una, labag ito sa batas at nakakasira rin sa imahe ng mga OFW dito sa Thailand. Chariz Longbowen, UNTV News and Rescue, Bangkok, Thailand. Yun, dapat pala alamin nila talaga kasi kung halimbawa, sinabi mo, rehistrado halimbawa dito sa atin sa Pilipinas. Pero nangungulekta ka halimbawa sa ibang bansa, making use of a specific foundation, hindi pwede pala yun. Kasi lalabas doon sa kanilang country,
Walang yun, ganon. hindi. Kasi chinek nila doon, wala rehistrado ba to dito? Of course. Hindi naman to rehistrado dito. And then pumasok ka doon ng turista, hindi ka naman pumasok doon para talaga for, let's say, missionary visa o may visa ka na or anything na nagbibigay sa'yo ng permit to do that doon sa bansa na yon. Magkakaganon-ganon nga. Doon yung lang ating sila mga sa tapat kababayan. daw ng isang restaurant, nahuli sila. So that can also be an incident din na mangyayari sa ibang countries wherein they do that without proper documentations from that specific government where they are. Diba? O, kaya... Naalala ko nga, kuya, di ba, kinukwento ko sa'yo yung dati, yung may Yolanda pa nun. Oo. May ganyan din na nakitaan. Saan? Nagsusulisit sila. Sa Brazil ba yun? Oo. Tapos may mga Yun flyers pa hindi, sila. ako din nakakita din ako doon nakakita mismo ka din. Kasi there was one time, pagdating namin ng Sao Paulo, meron din ganon. Yun din, Children's Joy Foundation din yung same. ginagamit. O sinasabi din. Yan, Children's same. Joy Foundation din ang kanilang ginagamit. Yun pala, kailangan pala irerehistro mo yan doon. Kasi Sa bank. doon nga sa hinabol sila ng pulis din doon Sa Brazil. Oo, dahil nga bawal pala yun dun sa airport. Nung nakita nung hinahanap ngayon sila dahil meron nga nakapagsabi na gano'n. Ay, kung dito nga lang sa atin, kuya, pa mamimigay ka ng flyers specifically sa mga establishment. Meron ding permit Meron yan. permit ka May so permit what more din yan. than? Tsaka syempre, dumating ka doon as tourist, hindi mo naman yun ang pinagpaalam mo. Oo. Pinunta mo doon. Tsaka kahit dito sa atin, pag merong solicitation na ganyan na gagawin, lalo na sa meron talagang permit din yan. Humihingi din ng permit. Delikado yan doon sa ating mga kababayan, kagaya nitong 3 Pinay, kaawa-awa naman na nandoon sa Thailand ngayon at ang ating gobyerno, kikipag-usap pa yan sa yung mga nasa embahada, Sa embassy. makikipag-usap pa yan sa Thailand government, sa Thai government dahil parang malaman kung ano yung sitwasyon nila dyan. Mahirap talaga. Maraming issue yan. Yun lang kahit sakali. Panghihingi. Kahit yun sakali. Meron mga ganyan din Yung mga minsan sasampa sa bus. Diba? Minsan nga Tapos, may dala pang bawal kuya din yan yung tawag doon? Yung prescription ng doktor. No, talaga. Oo, tapos may mga dala pa silang x-ray Tapos para... meron ding para sulat. Kumbaga parang documentation na kailangan namin talaga ng pera. Kahit magkano kasi mahal yung gamot. Dito kasi sa atin sa Pilipinas, medyo passive tayo sa ganyan. Hindi naman natin masyadong pinapansin yan. Iba nga, binibigyan pa rin Oo, kahit yun lang mendicancy loan natin di ba? Ang totoo, kahit dun sa mga pulubi na, yung talagang pulubi na namamalimos, pinagbabawal ng batas yun na magbibigay ka din doon dahil meron tayong mendicancy law. Pagdating dyan sa ganyan. Kaya lang, passive nga tayo. Ang problema, pag dinala mo yan doon sa ibang countries, seryoso sila sa gano'n, kagaya nun, dinampot yung 3 sa Thailand yan. Sa bagay, yung ibang countries siguro, hindi lang din Napapabalita. nakikita pa yan. Sa Japan, meron nga yan. Di ba? May mga nalalagay pa nga sa Facebook na nakikipag-away pa yung mga nanghihingi. Dahil Hindi sila binibigyan. tinatanong sila, ano yan? Para saan? Sabi nung isang Pilipino na ba't ganyan ang ginagawa nyo? Sa imahe natin, meron ganong argument. Aawayin naman sila nung kabila. Yan. Kaya, mahirap yan. Pero, tingnan ho natin at i-follow up natin yan dahil yung ating 3 kababayan ay nakakulong ngayon dyan sa Thailand dahil po dito sa illegal na pangungulekta ng donasyon na gumagamit ng isang foundation na hindi rehistrado doon sa bansa na yon. Kung dito Pero dito rehistrado yan, rehistrado daw. kung rehistrado man dito, pero hindi mo Mali pwedeng pa rin. dalhin doon Yung Children's Joy Foundation ang nakita sa kanila doon. Kung rehistrado man yan dito sa Pilipinas, dapat pagka doon mo ginawa yung panghihingi, Pa-register mo. dapat iparehistro mo rin yan. Humingi ng permit. Correct. Kung Alamin saan natin naman ngayon ang
mga balita dyan sa Pondahan with Tata Diego. Tata Diego! Morning sa inyo, ang mga taga-Pondahan. RJ, si Tata Dondon, si Bintot, at si Manny, at saka si 160 over and out. Si Minyong. Yun ang kanyang BP. Yan ang kanyang BP. 160 over and out. Yan ang kanya. Ganda ng t-shirt. Oh. Ano ba yung t-shirt niya? Ano? Ano yan? Minyong, ano yan? Kala ko Star Wars. UNTV Hope Wars yun. Hope Wars pala. Hope Wars? Ako Star Wars. Oo nga. Hope Wars. Meron nga ako kahapon eh. Alam mo ba, familiar ka ba, Diego, doon? Meron pa lang ngayong, dito sa atin, talaga mahusay yung mag-imbento mga kababayan natin. Alin? Star Buko. Oo, meron. Diba? Oo. Tapos meron nga ay sa fatness first. Fatness first. Ay, mga t-shirt. Mga t-shirt. Fatness Yung first. t-shirt company na gumagawa ng mga ganyan, oo. Fatness first. Oo nga naman yan. Fat and foremost. Diego, ano ba ang balita dyan? Okay, thank you. Masusubukan ng mga botante ang accuracy ng Automated Election System o AES sa isasagawang mock elections ngayon weekend dahil sa Commission on Elections o COMELEC. Kasama na rito ang paggamit sa bagong Voter Registration Verification System o VRVS machine. Tingnan natin ang ulat ni Aiko Miguel. Personal na masasaksihan ng mga botante ang proseso sa gagawing automated election system sa nalalapit na 2019 midterm elections. Sa pamamagitan ng isasagawang mock elections ng Commission on Elections sa Sabado, masusubukan ang accuracy nito kung tama ang tatakbong sistema. Layon ng poll body na maipakita sa mga botante na mapagtitiwalaan ang proseso ng halalan at madetermina na rin kung ano ang mga posibleng maging problema sa araw ng halalan upang agad itong magawan ng paraan. The mock elections will test and ensure the security features, accuracy, and functional capability of all of these elements, no? The voter registration verification system, the VCMs, the transmission devices, and the consolidation and canvassing system. Ito na yung kabuuan ng ating tinatawag na AES. Idaraos ang mock election sa 60 piling lugar sa bansa. May tig-100 registered voters ang lalahok dito. Magsisimula ang botohan alas 6 ng umaga at matatapos ng alas 12 ng tanghali. Sa Metro Manila, pagbobotohan ang aktwal na bilang ng mga registered voter sa Barangay Bahay Toro sa Quezon City, Barangay Pinagbuhatan sa Pasig at Barangay 669 sa Maynila. Kaya inaasahang tatagal hanggang alas 6 ng gabi ang mock elections sa mga nabanggit na barangay. Samantala, sa kauna-unahang pagkakataon ay gagamit ang poll body ng Voter Registration Verification System o VRVS machines sa eleksyon. Kasama ito sa itetest sa mock elections. Dito unang lalapit ang mga botante upang maberipika ang kanilang impormasyon sa pamamagitan ng fingerprint scanning. Kapag naberipika na ang kanilang impormasyon, saka bibigyan ng dummy ballots ang mga botante. Yung VRVS, bago yan. That was not used in 2016 and it will be used in a limited way sa darating na 2019. Pilot test lang yan. But kasama na yan doon sa ating mock election exercise. No? Gaya ng proseso sa nakaraang halalan, maglalabas ng voter's receipt ang vote counting machines pagkatapos ipasok ang dummy ballot. Maglalabas din ito ng 8 kopya ng election returns pagkatapos makaboto ang lahat ng kasali sa mock elections. Magsasagawa rin ng transmission ng election results. Ayun. Yun. Kasama ka ba ron? Sa Mock election? Hindi, wala. Walang. Hindi makuha. Di ba random yan? Alam ko may invited at may random. Number lang ata na halimbawa 100 lang kayo na qualified voters doon. Yun lang yung sa area. Dati ginawa dito yan sa NTV noon eh. 11th hour, di ba? Pero palpak pa rin eh. Sana walang palpak ngayon. Walang mangyaring ganon. May sumable. Pero paano yun? Babalik pa rin ba tayo sa mano-mano just in case na? Hindi. Andiyan na yan eh. Automate. Ang laki na ng gastos. Laki ng gastos dyan, taon-taon. Hindi, may ano sila eh, margin of error na something like 8%. So kung may palpak na area, yung area na yun lang ang gagawin na. Kaya manual.
Oo, may backup na. Depende kung anong sira, di ba? Oo. Kasi may mga technician sila eh. Pagka pumalpak Morning, yung machine, kuya. technician sila padadala. Good morning, kuya. May backup yan. Ano yan? Ano yan? Hindi, yung mga technician kasi, kuya, yan sa mga automated na yan. Di ba? Meron silang mga technician na pagka halimbawa pumalpak yung isang machine, merong suporta na isang machine, dadalhin ng technician. Backup lang, ha? Backup. Ayaw ko kung ganun pa rin. Per precinct, no? Per precinct yun. Oo. Tapos yung ano daw, manual ballot, saka lang daw gagamitin pag sagad na per precinct ang allocated na machine. Kunyari tatlo, yung tatlo ayaw gumana, di may manual ballot na karedy. Pero ikaw, kuya, naniniwala ka? Sa? Magkaibigan naman kayo ni Kwan, ni James. It doesn't mean na, basta ako sinasabi ko naman sa kanila, di ba? Palaging, ano yun? Meron Kwan eh. Ha? Yan. Nawala na. Parang may alien na. Kala ko umuulan. Umuulan ba? Parang may alien. Wala pa. Laging may alien eh. Maraming alam mo pa tao pagka gustong gumawa ng kalokohan, maraming paraan na naiisip. Nagiging pangalan niyan, malikhain. Di ba? Malikhain. Oy, meron ka raw, hindi, patingin ako. Meron daw na naman na nag-suicide na naman sa ini-live pa sa Facebook. Yung drummer na ng Razorback. Oo. Bato balon. Pero sabi ng Department of Health, huwag ninyo masyadong ilagay daw sa social. Dapat hindi talaga ilagay. Talagang hindi naman dapat inilalagay yan sa social media kasi actually, yung nagkaroon ng feature sa CNN, parang under investigation ng Facebook dahil may nag-stream din ng isang nanay na binibigti niya yung 2-year-old daughter niya. Tapos afterwards, binigti niya yung sarili niya. Tapos ang laban ng Facebook, tinanggal naman namin yan after 5 to 10 minutes. Ang point naman ng governor ata ng Texas to sabi, you took it down after 10 minutes, pero by that time, nagkaroon na kayo ng 2 to 3 million views, which affects already 3 million Americans at that time. Pero kasi ganyan din, that's one of our problems here also. Kaya dito sa atin, tingnan mo naman yung mga basta live yung kung live yung show, nakalagay, di ba, parental guidance, automatic yun. Because sa live broadcast, talagang you wouldn't know what will happen. So minsan 'di ba merong mga costume failure nga eh. Yung fail yung mga damit nila. Kung mo live, hindi mo na basta mahahabol 'yun. You can only delete that kung i-replay mo. Ang problema sa mga social media, hindi naman 'yan yung kagaya ng broadcast natin na after mo na broadcast, ang mangyayari lang na broadcast ulit niyan kung i-replay mo yung TOA mo, yung tape on air. Kaya alam na nila, na broadcast na nila. And ikaw na may responsibilidad ka na bilang sa network na yung hindi magandang pangyayari sa live ay i-cut mo, i-delete mo, at hindi mo payagan na mai-airy ulit. So, yung pag-airy mo ulit niyan will constitute a violation. Sa social media, hindi naman pag pinost mo yan, hanggang hindi yan itinitake down, hanggang hindi inaalis, hindi yan mawawala. Problema, sasabihin nila dyan, hindi naman namin na-trace agad. Ang naging issue daw kasi parang mahaba yung initial video niya. Meron mga sinasabi. Sinasabi na siya na kung ano-ano na gagawin niya. In relation dun sa suicide niya. Usually daw kasi ang Facebook, may mga QA na nakabantay. May mga keywords na inaabangan, bakit hindi daw kaagad na take down. Tapos yung first incident pa yung sa US din, yung guy na sinabi niya, may kasama ako ditong homeless. In 5 minutes, papatayin ko to. Pinatay niya 5 minutes Facebook Live. Wow. So, naging ang daming sablay na dahil sa live. Kuya, lahat to live ang ginagawa. Yun nga naman naging problema, sinasabi natin, di ba? Parang lahat ngayon naging broadcaster eh. Lahat naging broadcaster. Kasi anybody can just simply get their phone and then mag-live yan, mag-go on live. So, hindi mo na basta maaawat. Yung iba kasi, meron silang mga fingerprinting na tinatawag. So, halimbawa, ang i-air mo, kanta.
na may violation ng copyright. Pagka nag-uumpisa ka pa lang, natitrace na yon, tapos mamaya tatanggalin ka na, hindi ka na Alam mo, may mga keyword kasi yan, kuya, di ba? ito, wala pa silang, kagaya nun, yung sinasabi mo na supposed to be, may keyword ka na pagkaganit or merong parang nagbabantay na kung may ganitong words na sinasabi or phrases. Under alert na. Dapat Flag. kumbaga, itatag mo na yan, titignan mo na. Tapos, pagka nakita mong leading to something na hindi talaga dapat for public consumption, dapat tanggalin. At that time na yung nakomit na niya yung act, yung nalaglag, nasa 2 million na yung viewers. Tapos ang dami na daw nagtatry mag-comment, pinatay kasi niya yung comments. May mga nag-report na rin nag-ping sa FB. So, while he is saying something pa, may mga viewers. May 2 million views na siya. Oo. So, even before he jumped. Before he even did the Facebook, kuya, kasi gumawa siya ng group chat sa Facebook din. Okay. Nag-invite siya ng iba sa mga friends niya, tapos nagpaalam. So, may mga iba sa ka-chat niya na worry, nag-send ng report, tapos trinay mag-comment para i-talk down siya, pero wala, pinatay niya lahat ng comments eh. So madami ng signs from the start daw na Yun lang. Mabigat. Kaya doon, alam mo, may solusyon naman sa Pag-usapan natin kung ano pinagdadaanan mo. Baka mawala na yung pundahan. Ano mga pinagdadaanan mo. Pag-usapan natin. Tsaka, pero iyan ngayon, huwag mo dito gagawin. Hindi, pero ito ngayon yung stress, depression, yun yung number one ngayon problema raw dito, kuya. Sabi ng Department of Health. Hindi, marami kasi. Una, alam mo, isa pa, tingin ko dito sa mga nangyayaring sinasabi nila na depression. Dahil dun sa sinasabi nga ng kasabihan na we are in a rat race. Nakikita mo ngayon, hindi tama ang tulog ng tao. Hindi tama ang tulog. Dahil may BPO. Yung tinatawag nila na yung mga call centers, di ba? Yeah. So, ang kanilang sinisilbihan halimbawa yung mga ibang countries, ibang time zone. Circadian rhythm mo, sira. Oo. So, ikaw ngayon, papasok ka. Ang pasok nila, halimbawa, gabi. So, hanggang kinabukasan, ang tulog nila, yung tulog sa araw. Iba pa rin yung tulog sa gabi. Kesa doon sa matutulog ka sa araw. At saka, syempre, ibang distraction mo pagka lahat ng nasa paligid mo buhay tapos ikaw ang matutulog. So, isa yan na nagiging... Parang kuya, may sarili kang mundo tapos ibang tao may sariling mundo. Pag ganun, Maraming mga factors. Tapos, yung paligid mo, stressful din. Kasi magbukas ka ng social media, kita mo murahan ng murahan, minumura si ganito. Tsaka hindi basta ganun lang talaga dahil they are actually saying things na never seen before and never heard before. Mula pagkabata ko, walang ganun kabubulgar. I mean, may mga tao na siyempre nagagalit, pero hindi, kasi pagharapan. Halimbawa, harapan tayong ganyan. Hindi mo ako basta pwedeng murahin ng basta-basta mag-hesitate ka ngayon, meron nagagalit. Pagka mag-isa nga lang naman sila. Tapos, nagalit sila kay Diego, halimbawa. I-live mo na. Wala namang makakapigil sa kanya dahil walang tao sa paligid niya. Siya lang. Hanapin mo siya sa tambol mo yun. Kumbaga, parang ganon. So, babanat na ngayon siya dahil wala siya masyadong hesitations dahil hindi siya masusuntok, hindi siya mapipigil, hindi siya, mag-isa lang siya. Diba? And then, kaharapin niya na lang consequence of what he's doing afterwards. Pero ganyan ka-stressful na as in, nuknukan ang dami kang ma-encounter na, I cannot believe ganito na ngayon. Minsan, napanood ko yung isa, nag-aaway. Sagutan niya. Inaway si Mystica. Tapos, banatan sila. Ibang tinawagan niya. Tapos hindi alam nung Mystica na yung call na yon recorded at naka-ere sa isang sa account ng isang tumatawag sa kanya. Tapos yung pala tapos tatanungin sabi ko, I can't believe parang I can't believe my ears, I can't believe my eyes, parang gano'n. Nadidinig ko ba to? Parang gano'n yung bang
later on, tinawag na, anong mo, asawa mo? Ganito. Anong paborito mong... Una, subtle pa. Mahirap talagang para nakakasikip ng dibdib. And you will be watching all these kinds of things. Kaya sa akin, dapat ang tao, yung mga magulang, nirerendahan din yan pag ng mga bata. Dapat talaga. Dahil, yan eh. Hindi mo masasabi kahit na meron mga, di ba merong YouTube Kids? Kahit na YouTube Kids lang, meron kasing restrictions na pwede kang i-on dun sa, lalagay mo lang kung, bawa sa phone ng anak mo or sa iPad niya na mapapanood nyo lang yung YouTube Kids. O kaya yung YouTube Kids app mismo, yun lang yung gagamitin. Hindi pa rin eh. Mga pambata ngayon, kahit na cartoons, magugulat ka eh. Iba ang pati mga dialogue, kaya nga dapat may may lessons na daw yun sa social media sa curriculum daw. Oo, hindi talaga magugulat ka. Kaya pati mga words ngayon ng na ginagamit. Ibang klase. Minsan what's that word you're using? Parang, do you know the meaning of that? Do you know the meaning of that word? Yeah, mapapaliwanag sa'yo na, pero minsan ibang konotasyon dun sa talagang meaning noong salita. So, and madidinig mo sinasabi nila. Nako, may standby daw na report. 5:21. Napagalitan ka, kuya. Ginanong ka pa nga eh. Maingay kasi Jake. Tahimik na lang ako dito. Sa living room na. Dito pa ako. Good morning, Kuya! Good morning, Kuya! Good morning! Pakikipo lang ako. Nilalamig na daw yung mga taga-Canada kasi, Kuya. Dahil simula ngayong araw dahil makakaranas na sila ng malakas na pagbuhos ng snow at chilling temperatures sa Montreal. So alamin natin yung buong report mula kay Christophe Fugaban live mula sa Canada. Hi, Christophe. Good morning. Yes, good morning Kuya at good morning Rida. Tama ka dyan. Kung nitong mga nakaraang araw ay nasa below zero na ang temperature sa Canada, ay mas lalala pa ito dahil simula ngayong araw ay posibleng makaranas partikular dito sa Montreal ng chilling temperatures at matinding snowstorm. Ayon sa mga weather specialists, magkakaroon ng winter storm sa linggo na aabot ng 30 centimeters na taas ng snow at bababa ang temperatura hanggang sa negative 31 degrees Celsius sa Lunes. Anila, ang mababang temperatura kasama ng malamig na hangin ay dulot umano ng pag-split ng isang polar vortex sa tatlo sa parte ng Central Canada. Rina, ayon sa mga eksperto, ito ay tinatawag na sudden stratospheric warming kung saan ang mainit na hangin ang sanhi sa pagbiyak ng polar vortex at maaaring magresulta ng mas malamig na temperatura. Samantala, naglabas na rin ang Environment Canada ng special weather statement sa probinsya ng Quebec. Inaasahan nila na magkakaroon ng napakalakas at napakalamig na hangin na magdadala ng blowing snow at makakaranas ng reduced visibility at madulas na kalsada. Rina, nagbabala rin ang mga otoridad sa publiko na mag-ingat at kung maaari ay huwag nang lumabas sa bahay. Ngunit sa ngayon ay wala pa rin pahayag ang mga school boards kung tuloy pa rin ang pasok ng mga estudyante sa mga susunod na araw. At yan muna ang malamig na balita mula dito sa Montreal. Balik sa dyan sa studio. Christophe, if I'm not mistaken, yung last time na naka-experience kayo ng polar vortex was in 2015, di ba? So, kumpara this year, ano yung mga ina-expect nyo na temperature drop tsaka gaano kakapal yung snow dyan sa May, Canada? Yes, Rina. Ayon sa mga weather specialists, sabi nga nila ay magiging kapareho nung polar vortex na naranasan noong 2014-2015 winter. Ngunit sa ngayon, Rina, ay nag-split kasi itong polar vortex sa tatlo. Kaya inaasahan na bababa hanggang negative 31 degrees Celsius ang temperatura sa Lunes. At ngayong Sunday, Rina, ay magkakaroon ng napakalakas nga na winter storm at aabot ito ng 30 centimeters ang kapal ng snow. So, ahead of time, ay may mga suspendido na bang mga klase at saka mga office works dyan? Rina, sa ngayon, wala pa naman. Actually, Rina, dito sa Canada,
or kahit sa iba't ibang provinces, Rina, depende na lang kung napakalakas talaga ng snow, usually tuloy pa rin ang klase kahit merong winter storm, Rina. Ang last time lang na nag-issue ang mga school boards na hindi na pinayagang pumasok ang mga estudyante ay noong last year February dahil hindi na talagang makalabas ng bahay ang mga tao dahil napakadulas na ng kalsada. Pero Rina, usually tuloy pa rin ang klase. Ngunit inaabangan pa rin natin kung maglalabas silang notice na hindi natuloy ang mga pasok at ang mga trabaho. At Rina, maidagdag ko na rin, nasabi nga ng Environment Canada na inaasahan din na magtatagal itong polar vortex o ang malamig na temperatura dala nito hanggang early February. Oh, I see. Pag mga ganyang panahon ba sa inyo, sobrang lamig, marami ding mga nagkakasakit na matatanda at saka bata dyan? Matanda ka agad. Yes, Rina. Actually, may mga tao dito, Rina, na mga pinanganak na dito. At may mga kababayan din tayo na mga pinanganak na dito na nagkakaroon sila ng rashes dahil sa sobrang lamig. Alright, sige, mag-ingat kayo dyan at iwas sa sakit. Maraming salamat sa iyo, Cristor Fugaban, live mula sa Montreal, Canada. Sabi ni Vic Lima, bantayan nga daw niyo yung mga anak niyo na gumagamit ng Oo nga, kung ano na social napapanood media. nila eh. Kasi mahirap talaga ngayon kontrolin yung content ng social media. Mahirap kontrolin yan. Tapos ngayon, pagka magbabanatan ng dimandahan yan, kutakot yung ano na yan. Dahil ang dami naman gumagawa na. Di ba yung kaya nga sabi nila, nauso yung mga trolls na yan. Yes. Tapos yung mga content na inilalagay ng kahit na sino na nakaisip na gumawa, halimbawa gusto niyang gumawa ng isang bagay na makakapag-viral. So, iimbento Para siya ng mag-trending. di ba? Parang And these kids, kuya, ha, kahit nabantayan mo, ha, talagang they really find ways para Tsaka hindi, mas mahusay pa nga sila sa atin to go around yung di ba? Dun Mas sa techie. parang ilock mo, mabubuksan nila. Parang gano'n, di ba? Kasi nasa-search nila sa Google kung paano, kuya. For example, how sa to YouTube unlock, eh. di ba? Kahit sa meron na nga how to pick how to pick yung doors. Marami. Alam nila lahat yun. Nasa YouTube, sa Google. Kaya nga ngayon, ba, gusto mo maging expert na magnanakaw, punta ka sa YouTube Yan, University. makikita nila yun. Di ba? Paano mo mabubuksan yung Using bobby pin. yung bahay. Paano mo maaakyat yung isang may kuryenteng bakod, yung mga tipong ganyan. May mga ang dami. Lahat. YouTube University. Kahit may parental control yung mga account. Sabi ko nga sa'yo, Kaya nilang i-break, kumbaga, parang Grabe na ang kabataan talaga ngayon. kung paano halimbawa si Angela may Spotify, ganun din kaya nila magkaroon ng Spotify, di ba? Galing sa YouTube din ba yun? Ay, hindi. YouTube University. Iba yun. Ganun lang din yan. Ito kaya sila Tita Beth at si Tito Diego. Marunong ako magbukas ng pinto gamit ang ID. Ako din. Ganun. Ay, bilis na yun. Ako barya. Ano na yan old style na yan. I'm old already. That's why my styles are old. Mamaya meron akong demo. Natutunan ko kay Arabo yun. Si Arabo marami pang alam. Kahit kotse, kaya buksan ito eh. Galawang Diba? Sige, kayo naman daw magbalita. Sige. Thank you. And take it away. Inihayag ng maraming mga manggagawa sa Singapore na hindi ang sahod ang pangunahing dahilan ng pagiging masaya nila sa paghahanap buhay. Live mula sa Singapore, si Queenie Balion. Queenie, go ahead. Hi, good morning, Kuya. Good morning, Diego. Sa ginawang survey sa 500 na mga workers dito sa Singapore tungkol sa kanilang karanasan sa paghahanap buhay, ay natuklasan na hindi ang pangunahing dahilan ng masasayang trabaho ay ang laki o baba man ng kinikita. Kasama sa mga datos na nakalap sa survey ay ang mga detalye patungkol sa work-life balance, motivation sa pagtatrabaho at ang mga key factors ng mga pananatili ng mga empleyado sa isang kumpanya. Ayon sa resulta ng survey, ay kumporme ang masayang paghahanap buhay sa suportang ibinibigay ng manager o employer sa mga employees nito. Isa na dito ay ang handang pagtulong ng manager sa employee nito sa pagresolba ng mga work-related issues at gayon din ang paglalaan ng mga trainings para sa skills development.
Ayon sa naulat na report, pinagtibay lamang nito na masaya ang mga workers sa Singapore kapag inabibigyan sila ng pagkakataong umunlad sa kani-kanilang propesyon. Maliban dito, nakita rin sa resulta ng survey na kumpara sa iba't ibang bansa, ang Singapore ang may pinakamababang bilang ng mga workers na kontento sa kanilang trabaho. 50% lamang ng populasyon ng mga workers ang nasabing sila ay kontento sa kanilang trabaho. Mas mababa ito sa 62% ng global average. Subalit ang Singapore naman ang may pinakamababang level ng work-related stress. Samantalang nangunguna naman ang bansang Australia, US at United Kingdom sa may pinakamataas na level ng work-related stress. Ang survey na nilahukan ng mga workers sa Singapore ay parte lamang ng kabuang bilang ng 6,000 participants sa buong mundo. At yan muna ang balita dito sa Singapore. Balik sa inyo dyan, Diego. Ina-analyze namin yung report, no? So in other words, sinasabi na hindi ganun ka-happy ang workforce sa Singapore pero hindi money ang issue. So in other words, kung isa-summarize mo yan, yung nagiging problema, parang madaming mga may-ari ng kumpanya, mga managers, malulupit sa empleyado. Ganun ba ang lumalabas na sa report mo? Diego, sa report ko, hindi sila stress dahil sa mga work-related issues. At hindi rin sinabi sa report na hindi sila kontento dahil sa malulupit yung mga employer nila. Pero may mga factors na mga pwedeng hindi ikasaya ng mga empleyado dito sa Singapore. Katulad na lang ng mataas na life na pamumuhay dito sa Singapore o kaya yung mga foreigners natin na hindi makuha yung mga pamilya nila dito sa Singapore. Alright, sige. Maraming salamat at Queenie Balion live mula sa Singapore. Okay, dito muna tayo, Diego. No? Ilang senior North Korean official ang nagtungo ng Beijing, China kahapon at mula dito ay tumulak naman patungong Estados Unidos upang makipagkita kay President Donald Trump. Bukod sa pagdadala ng mensahe mula kay North Korean leader Kim Jong-un, posibleng pag-usapan ng mga ito ang magiging venue ng ikalawang US-North Korea Summit. Yan ang balita ni Eric Ferrer live mula Gyeongbu, South Korea. Eric, good morning. Beth, annyeonghaseyo. Daniel, Yongnim ko, Urishikudil, annyeonghaseyo. Kahapon, alas 6:25 ng gabi ay lumipad patungong Washington ang ilang North Korean officials mula sa Beijing International Airport. Lula ng United Airlines Flight UA808 ang Vice Chairman ng Ruling Workers' Party at Chief Negotiator na si Kim Yong-chol at ilang mataas na opisyal ng North Korea. Dala ni Kim Yong-chol ang isang sulat na kanyang ibibigay kay President Trump sa kanilang pagkikita itong Biyernes. Ang sulat nito ay sagot ni Chairman Kim Jong-un sa sulat na ipinadala direkta sa Pyongyang ni President Trump noong nakaraang Sabado. Si Kim Yong-chol ay makikipag-ugnayan din kay US Secretary of State Mike Pompeo na kung saan ay maaaring pag-usapan ang mga detalye sa susunod na US-North Korea Summit. Darating ang North Korean delegation sa Washington, Huwebes ng hapon, Washington time. Samantala, maaaring sa linggong ito ay i-anunsyo na ni President Trump ang susunod na venue at date ng second US-North Korea Summit. Si President Trump ay makikipag-usap sa North Korean delegation nitong Huwebes na isa sa mga pag-uusapan ay tungkol sa US-North Korea Summit. Ang mga pinagpipiliang venue ng meeting ay ang Vietnam, Thailand, Demilitarized Zone or DMZ dito sa Korea at Hawaii. Ngunit ayon sa mga balita ay ang Vietnamese resort city of Da Nang ang maaaring maging venue ng second US-North Korea Summit. Ito ay matapos magpahayag ng kagustuhan ng Vietnamese government na mag-host ng summit. Beth, ang date ng second US-North Korea Summit ay maaaring maganap sa Marso o Abril ng taong ito. Isa pa rin sa inaantay ay ang pangakong pagbisita ni Chairman Kim Jong-un sa Seoul. Ilan sa mga spekulasyon ay ang ika-1 ng Marso na pagdiriwang ng dalawang Korea ng March 1 Independence Movement Day. Yan muna ang ating update mula dito sa Uijeongbu, South Korea. Balik sa inyo dyan sa studio. Oo, Eric, question ko lang, meron ka na bang mga naririnig na balita tungkol sa kung ano yung pag-uusapan nila sa summit? Beth, ang isa sa mga speculation na sinasabi dito ay yung denuclearization pa rin ng North Korea.
Kasi nung nakaraang taon medyo bumagal yung yung pag denuclearize ng North Korea. Pero tuloy-tuloy pa rin ang ginagawa ng North Korea no sa kanilang pagpapakita ng sincerity kasi 'di ba dun sa border nila inalis na nila yung mga speakers, right? Meron pa bang mga ginawa sila after that? Tama yun, Beth. Binawasan din nila yung mga post na nandoon ng mga militar. Tapos nung last year din ay sinisimulan nilang ayusin yung railway mula dito sa Seoul papunta sa Pyongyang. Oh, okay. That's great. Magandang mga pangyayari yung mga ganyan. Thank you so much. Umuusok ang bibig ni Eric Ferrer. Thank you so much sa'yo. Eric Ferrer, live from Uijeongbu, South Korea. All right. Malamig. Hindi ko alam gano'ng kalamig doon. Pero alam mo ba, kahapon, I don't know kanina kausap ko yung Pag-asa, sabi nag-19 degrees daw pala kahapon. Ay, nung 19? isang araw? Ay, 19 kahapon ba? ba yung malamig? 20. O kahapon. 20.1. 20.2 sabi ni Ray ng 5 o'clock. Pero sabi niya, baka daw 6 o'clock mas lumamig pa. Oh. Around 6, Tama ba, Ray? Yes, Beth, no. Yung kahapon natin, 7:50 a.m., ay nag-drop tayo ng 19 degrees. 7:50? Yes. 7:50, mag-aalas 8, ganun kalamig. 19 degrees. Dito sa Metro Manila yan. Ngayon, malamig din kanina, di ba? Yes, kanina nasa 21.4 tayo yung ating. 21.4. Spoil tayo niyan. Ha? Spoil. So ano inaasahan ba natin na ganito kalamig over the weekend? Yes, as we, yung gaya ng ating ina-expect, January, tapos papunta pa tayo dun sa maaaring magkaroon pa tayo ng mas mababang temperature dahil yung peak ng amihan natin ay ngayon pa lang halos sa umaangat yung ating. Pero meron tayong, yes. Meron tayong binabantayan na LPA na parang balak na niyang pumasok. LPA ba sabi mo? Parang NPA, sorry. Settle, may binabantayan LPA. NPA. Marami tayong binabantayan ng LPA. Oh. Pero si Ray, LPA yan. Si Ray, taga-bantayan ng LPA. Pero lagi siya nalulusutan. Oh. Kasi nakakapasok. Next time, Ray, huwag mapasukin yung LPA na. Oo, parang basketball lang, no? Any update, Ray? Yes, sa ngayon ay umiiral tong ating amihan ng Northeast Monsoon apektado ang malaking bahagi ng ating bansa. At sa forecast ng Pag-asa, base dun sa radar natin nakuha kanina, yung mga nasagap natin, meron tayong mga mahihinang mga pag-ulan ulit dito sa may Caraga Region, Western Visayas, yung Panayat Negros Island, and dito na pa rin sa may ilang bahagi ng eastern section ng Luzon, particularly sa may Zambales at Aurora area. Sa ngayong araw ay makakaranas tayo ng good weather, malaking bahagi ng ating bansa may mga possibility na magkakaroon din tayo ng mga light rains o mahinang mga pagulan. Sa mga maglalayag naman po, matataas ang mga pag-alon dyan sa may seaboards ng buong Northern Luzon mula Pangasinan, La Union, yung area ng Ilocos, Batanes, Babuyan, Group of Islands, dito sa may Cagayan, Isabela. Dyan sa mga lugar na yan, maaaring umabot sa 4.5 meters ang taas ng mga pag-alon. Kaya delikado po yan para sa maliit na sakyang pangisda. Dahil nga po sa paglakas yan itong Northeast Monsoon o amihan. Yung pong low pressure area, nasa labas pa rin po ng PAR at posibleng bukas ng umaga, ito po ay pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility at doon sa pinakikita po ng simulation ng windy.com may maaari pong makaapekto ito sa may area ng Mindanao. Malakas po ng mga pag-ulan na maaaring dalhin dyan, probably by Monday or Tuesday na po yung scenario na yan. Yan ang ating weather. Alright. Sunrise and sunset. Yes, ang ating pong sunrise ay 6:25 a.m. Atin ang sunset po ay 5:45 p.m. 5:48. 5:48, I mean. Sa kuha po yan ni Nancy Rivadinera. Wow. Hi, Nancy. Liberia. Saan ba Liberia ulit? Alam May search natin. Search nga natin sa ng Liberia. Ganda May Africa. So, may Africa yan. Africa. Okay. Sige, maraming salamat, Ray. West Africa, bordering Sierra Leone. Layo. Yan, West Sierra Africa, Ray, Leone. Oo. Sige. Sige, Ray, thank you. Country. Thank you, Ray P. Ay, may report ka pa pala. Sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Taiwan at China, nagpakita ng puwersa ang Taiwan military at combat readiness nito sa isang war games. Live mula sa Taiwan, si Amiel Pascual. Amiel, go ahead. Good morning, Diego. Siyempre, good morning kay Kuya Daniel. 2 araw na live fire exercises nga ang isinagawa ng Taiwan military na nagtapos kahapon, January 17 sa Taichung, Taiwan. Layo ng nasabing simulated enemy invasion drill na mapaghusay ang kakayahan sa pakikipagbaka ng sandatang lakas ng Taiwan at may pakita ang kahandaan nito sakaling may mangyaring pananakop.
1,000 sundalo mula sa Taiwan Air Force, Infantry at Navy ang nakiisa sa nasabing drill. Kabilang sa mga ginamit ay ang Apache attack helicopters at IDF jet fighters na umatake sa isang unmanned aerial vehicle na tila isang kalaban. Sa ground force naman ay isang multiple launch rocket system ang nakadeploy kasama ang mga rocket mortar, armored infantry vehicles, self-propelled guns, tanks at sniper rifles. Regular na nagsasagawa ng ganitong military drill ang Taiwan dahil nga sa patuloy na banta sa pagitan ng Beijing at ng Taiwan. Matatandang nagpahayag ng kanyang intensyon si Chinese President Xi Jinping na mas mapabilis ang reunification ng Taiwan sa mainland sa kanyang mensahe nito sa 40th anniversary ng Letters to Compatriots in Taiwan. Samantala, mas tututukan naman ng pamahalaan ni President Tsai ang national defense ng Taiwan at ipagtatanggol nito di umano at poprotektahan ang kalayaan at demokrasya ng 23 milyong mamamayan nito. Diego? Yes, Amiel, sabi mo regular na ginagawa itong exercises. So is it an annual thing? Is it every month meron or walang definite schedule ito? Wala itong definite schedule, Diego, dahil iba-iba naman yung ginagawa nilang military exercise. For example, yung Air Force, yung Navy. So bukod-bukod sila ng ginagawang military drill. Pero this time, nagsama-sama nga yung tatlong puwersa para nga maipakita nila doon sa ginagawang banta ng Beijing yung kakayahan ng Taiwan na maipagtanggol nga ang kanilang sarili. In recent history, Amiel, ngayon lang ginawa ba ng Taiwan ang magsama yung tatlong units ng military like Air Force, Navy, and ground troops? Ngayon lang ba sila nagsama? Meron din silang mga isinasagawang ganitong drill sa iba-ibang bahagi ng Taiwan. Pero this time kasi, Diego, meron silang mga bagong kagamitan nga na ipinakita doon sa nasabing drill. Alright. O sige. Maraming salamat. Mel Pascual, live mula sa Taiwan. Mga kasama natin sa bahay. Si Rina, meron din niyang baon today. Sa lahat ng mga Maliban sa mga jokes. Sa kamay! Ay, tayo na! On air na pala. Hindi naman ako na-inform. Akala na ako nasa kanin. Ay, sabi niyo itaas ang kamay. Itaas ang kamay lahat daw ng sawi. Hindi magpapaliwanag ako. Kasi Ate Beth and Tito Diego, si Kuya, may bago siyang may bago siyang aparatos dito. Wow. Na balita ko kay Tita Angel, nakakaganda raw ng boses. Awesome. Oo, kaya nag-i-imagine kami, kunyari nasa perya kami ngayon. Okay. Ganda na nga ng boses, Feria, ha? Voice changer. Sige, try nyo pagpunta nyo dito. Ano to? Yan, Ayan. Wow! Di ba nauso to? Nauso yung ganito na... May mic ako, pero mas maganda yung portable video. pero naka-connect pala siya. Merong application sa phone. Kukonect mo sa phone. Naka-connect to sa phone by Bluetooth. Yan. Tapos, pagka nag-select ka ng song sa phone mo, lalabas dito yung song. Gaya niyan. Wow! Awesome! Yan. Dito mag-air siya. Oo nga. Yan. Yan. Kaya, Angel. May wish tayo. Yan. Ganun lang. Ganyan. Kasi guess na... Sample? Paano namin malaman kung gumanda yung boses? Na-record ba yung Ha? Dapat may sample. Sample daw. Angel. Sample daw, Angel, ito yung kanta mo. Maraming time for you, Jel. Wala, ayoko na yung mga sa wish. Ayoko na. Ayan na, Go. Ayan. Ayaw na, inagaw bigla. Ayan, Ayoko yung mataas. Wish 107.5. Ayoko yan. Di ba na lang? Para nasira yata yung pagbida ko na... Kanina kasi wala na yung boses ko pag walang nakatingin.
Nakita mo naman tsura ni Diego. Oo nga na. Ayaw na niya, wala na siya sa muna na Okay ba sa'yo? Okay Gusto ko na ganitong mic mas maganda to. Ha? Kesa dun sa mic ko. Hindi ba may mic ako yung pink? Oh, kita mo, ang ganda ng dating sa Maganda ere, siya, oh. diba? Oh. Dapat ganyan naman. B. Barker nga sa patikos. Hindi na kumikibo si Diego. Ano yung tumatawag ng... 5. Check na po ng Tumatawag DP ng ni Diego jeep, kasi. mag-bark. Ay, go. Oh, yung mga nasakit sa Materos! Pagpalalupe! Oh, at sa kaliwa? Lima pa. Charot. Oh, palingki. Diego, pero ito. Konti na lang. Okay, dyan na sa inyo. Ganda siya, in fairness. Gusto mo? Ito naman sa bansang US pa rin to dahil nangangamba yung ilang eksperto na maapektuhan yung patuloy na government shutdown ang food stamp program o pamahalaan nila o ang pagbibigay ng pagkain sa mga mahihirap na pamilya. Alamin natin yung buong detalye mula kay Danica Santos live mula sa New York. Hi Danica, good morning. Good morning, Kuya. Good morning, Rina. Halos 38 milyong mga Americans ang umaasa sa federal aid program na tinatawag na SNAP. Nagbibigay ito ng pagkain sa mga mahirap na pamilya na nangangailangan ng tulong dahil nga sa may mababang income at maupang mapakain ang kanilang mga kaanak. Ngunit ayon sa ilang eksperto, kung tatagal pa hanggang Marso ang government shutdown, posibleng maapektuhan ang SNAP dahil dito ay naghahanda ang mga food banks sa Amerika sa posibleng pagdami ng mga taong babaling sa kanila upang humingi ng tulong. Ang mga food banks ay pinopondohan ng mga non-governmental charitable organization kaya hindi kasama sa mga mawawalan ng pondo kasabay ng government shutdown. Kampante naman ng ilang food banks sa ibang bansa na kaya nilang masapatan ang kakailanganing pagkain ng mga apektado ng shutdown. Partikular na ang mga empleyado ng gobyerno na hindi nakatanggap ng kanilang sweldo. Noong nakaraang Sabado, nagtayo ng mga dagdag aid stalls para sa mga federal workers ang pinakamalaking food bank sa Washington, D.C. Halos 2,500 employees mula sa Homeland Security, Department of Agriculture at iba pang mga luminya sa mga 5 food pantry locations na ito sa D.C. area. Patuloy ang government shutdown na nagsimula noong December 22, 2018 dahil sa hindi pagkakasundo ng U.S. Congress at ni President Donald Trump. Tutol ang mga Democrats na may control sa U.S. House Representatives sa wall funding at nagsasabing mayroong ibang paraan para sa border security. At yan muna ang update ngayon dito sa New York City. Balik dyan sa Philippines. So Danica, paano sila makakakuha ng food stamp dyan? Tsaka saan mga lugar pwedeng mag-claim ng mga food na isusupply nila para dun sa mga mahihirap? Yes po, etong food stamps na po, pwede po mag-apply ang mga eligible po na SNAP recipients po sa mga local office po ng SNAP. Particular po dun sa mga kung saan po silang state na nakatira. Alright, kamusta naman ang weather nyo ngayon dyan sa New York, USA, Danica? Yes, ang weather po natin ngayon dito ay -1 but it feels like -4 dahil nga po sa malamig na hangin. Maraming salamat sa iyo, Danica Santos, live mula sa New York, USA. Alam nyo, meron akong napapansin. Kuya, ito I'm sure alam mo na itong pag-uusapan ko ngayon. Di ba recently, marami tayong mga kakilalang nakagraduate na dito sa buhay, dito sa earth, dito sa lupa. Pero, di ba, ito pa nga yung nakakalungkot na meron kang kakilala na kahit hindi mo madalas makita, na pag nakikita mo yung kanyang mga post sa social media, parang masaya. Alam mo yun, parang walang sakit, tapos magugulat ka na lang. Wala na siya. Di ba, nakakalungkot talaga yung ganun. Meron nga tayong kakilala na ganun yung kaso. Nakakalungkot lang, mabigat sa puso. Lalo na kapag alam mong medyo bata-bata pa, at merong mga anak na naiwan na
talaga namang mga batang-bata pa nga. Pero ito, naku-curious lang ako, kuya, no? Tsaka mga kasama dito sa bahay. Kapag ba tayo pinanganak, nung pinanganak ba tayo, meron na bang nakalaan ang Diyos sa atin na nakatagdang kapalaran sa kung kailan tayo mamamatay at kung paano? Parang written na ba yung Oo. story Is natin? it already written? Parang nadinig ko yung kanta ni Rico Puno. Diba? Bakit ba ganyan? Oo nga. Ang buhay ng tao. Patay din. Mayroong mayaman, may api sa mundo, kapalaran. Makita mo, kung hanapin, Alam niya eh. Alam niya yung timing niya eh. matagpuan. At kung minsa'y lumalapit. Ganun ba yan? Hindi mo alam bakit kaya May Bisaya at Bombay. Ano ba yan? sa pag-ibig Kita mo alam niya. may bigot tagumpay. Anong title niyan? Kapalaran. Kapalaran. Oo. Kapalaran. Di maisip. Si Rico J. Puno ang kumanta. Hindi, parang sinasabi mo parang kasi bata pa lang, namatay na. Parang minsan pagkatayo yung tatanungin, bakit ang bata pa naman nun? Meron naman, yun nga, sinasabi nyo na nakakabigla. Parang kanina lang, Kasama mo. kanina lang, kausap ko pa si Minyong, gumigitara pa. Mga ganun, di ba? Tapos wala na Naku, siya. mukhang medyo mabigat yun. Gumigitara pa. Hindi, meron mga incidents kasi na parang yung iba, sinasabi pa nga ng iba, ang bait-bait naman nun. Bakit ang dami namang mga salbahe? Bakit hindi na lang sila? Parang gano'n. Yung iba, talagang dumadating pa dun sa point na parang kinu-question pa nga nila ang Diyos na bakit naman ito pa sa dami. Minsan, madidinig mo yung mga nagdadalamhati na mga naiiwanan. Marami silang nasasabi. Siguro, dala nung kanilang lungkot na nawalan sila ng mahal sa buhay. Nasasabi pa nila, bakit siya pa? Bakit, ang bait-bait niyan, bakit ganito? Tsaka ang bata-bata pa, meron mga ganon. And we cannot deny the fact naman na meron nga as early as 2 years old. Meron as early as pagkapanganak. Diba? Meron nga, hindi na nakuha makompleto yung buwan niya. Diba? Nagkaroon ng miscarriage. And all of these things. Kaya minsan pumapasok yung tanong ng iba na, ano ba yun? Talaga bang ganun yun? Meron na ba talaga tayong nakaguhit sa atin na kapalaran? Kagaya ng sinasabi nga ng iba na pagka mayaman ka, mayaman. Pag mahirap, mahirap. Parang yung iba kaya naman ayaw na magsikap. Dahil sabi niya, kahit anong gawin ko, ganito pa rin ako. Kahit anong pagsisikap ang gawin ko sa buhay, mahirap pa rin ako. Ano ba ang mga biblical sense niyan? Alamin po natin sa ating Biblically Speaking with Brother Eli Soriano. Pag ipinanganak ang tao, merong nakatakdang kamatayan. 9:27 ng Ebreo. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ayun, ayon sa Biblia, yung kamatayan ng tao, takda ng Diyos yun, kapatid. May itinakda ng kamatayan, pagkapanganak mo pa lang. Ecclesiastes 3:1. Sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Panahon ng kapanganakan at panahon ng kamatayan. Panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng itinanim. Ayun, may mga ganyan na nakatakda. Panahon ng pagtatanim, dadating yung panahon, bubunutin mo yung tinanim mo kasi aanihin mo na. Hindi naman pwedeng nagtanim ka ng mais, tapos inani mo na yung bunga, hindi mo pa aalisin yung puno ng mais. Bakit? Hindi na kasi magbubunga uli yun eh. Ayun, sapat na sa kanya, nakapagbunga siya ng 2, 3, aalisin na yun nung nagtanim.
Ganon din naman yung panahon ng kapanganakan, meron din naman panahon ng kamatayan. Kaya bago ka palang mamatay, nakatakda na yung kamatayan mo mula nung ikaw ay ipanganak. Minsan nga, hindi ka pa pinanganganak, namamatay na eh. Di ba? Merong mga sa tiyan pa lang ng ina na namamatay na. Eh yung kanyang kapalaran, nakatakda na rin ba yun? Hindi, kapatid. Ang kapalaran mo, ikaw ang mamimili. Basahin natin ang Deuteronomio 30:19. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Kaya ikaw na mamimili ngayon, ano kapatid? Pag may isip ka na, sabi ng Diyos, inilalagay ko sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Piliin mo ang buhay, pero kung ayaw mo, pwede mo rin piliin yung kaliwa. Ganon. Kaya ikaw na meron ngayong takda sa kapalaran mo. Kung ano yung piliin mo, yun ang magiging kapalaran mo. Parang yung halimbawa, nanay mo, no? Sabi sa'yo, hoy, huwag kang makasagot-sagot dyan sa nanliligaw sa Inlasenggo. Sabi ng nanay mo. Sabi ng nanay mo yun. Sabi naman ng puso mo, kahit na lasenggo, pogi naman eh. Sabi ng puso mo. Against the advice of your mother, ang pinili mo yung lasenggo. Kaya ngayon, nung napangasawa mo na, laging laseng, nag-iiyak ka. Kasi hoda ka, ikaw namili eh. Sinabi na sa'yo ng nanay mo, ayaw niya sa lasenggo eh. Siyempre, pag lasenggo, ano na yan, parang addict na yan sa alak eh. Lagi na lang gusto, lasingan. Pag lasing na, bubuntaling ka na, tatadyakan ka pa. Ngayon, kung ikaw nasaktan, sino may kasalanan? Nanay mo? Hindi, ikaw. Kaya kung ano ang piliin mo, pumili ka ng masama, kung maparusahan ka, hindi mo pwedeng sisihin ng Diyos. Kasi ikaw namili eh. Ikaw ang nagtakda kung saan ka papunta. Ayaw sana ng Diyos na ikaw ay mapunta sa masama. Pero ang pinili mo'y masama, doon ka mapupunta. Ikalawang Tesalonica 2:11. At dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan, upang mangahatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. Meron mga tao ang gusto nila yung kalikuan. Ayaw nila ng katotohanan, gusto nila kasinungalingan. Papabayaan ka ng Diyos doon. So, kaya ka mapupunta sa masama dahil ikaw mismo ang namili. So ayan, dalawang bagay yun, Kikay. Yung sinasabi ni Brother Eli, yung kamatayan, nakatakda yun. Tinatakda talaga yun. Yun namang kapalaran, mamimili ka dun. Kaya hindi pwede yung sasabihin mo na, hindi, kahit ano gawin ko. Ganito lang. Kaya parang magtatamad-tamad na lang yung iba dahil ayaw na magsikap. Kasi pipili ka din eh. Meron kang free will eh. Ang sabi nga ni Brother Eli, pumili ka. Ito yung dalawa, buhay, kamatayan, pagpapala, sumpa. So, ikaw may kalayaan kang pumili. At ayun, anong nangyari dun sa balitad na yun? Ayun, meron naman pala. Talagang maraming ginagawang ano dito. Mga hocus-pocus. Yung atin pong live na mass indoctrination, ang continuation po niyan ay sa Monday, January 21, Philippine Standard Time, alas 7 po ng gabi. Sa lahat ng ang dating daan coordinating centers. At yung mga clips na mga video ng inyong iba't ibang mga tanong, iba't ibang mga gusto malaman, pwede niyo pong tingnan sa ating mga social media account at sa atin pong mga websites. Ang ating verse of the day ay nasa Psalms 105. For the Lord is good, His steadfast love endures forever, and His faithfulness to all generations. Sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang Kanyang kagandahang loob ay magpakailanman,
at ang kanyang pagtatapat ay sa lahat ng salit-saling lahi. Yan po ang ating verse of the day brought to you by Omega DG Bible, powered by Vision Tech! La 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 la. January 18, 1977. Nadiskubre ng mga siyentipiko ang mikrobyo na sanhi ng Legionnaire's disease, isang uri ng pneumonia kung saan ang pasyenteng apektado nito ay nakararamdam ng ubo, mataas na lagnat, pananakit ng ulo at katawan. Tinawag ang naturang bakterya na Legionella pneumophila na karaniwang matatagpuan sa tubig tabang at maaaring makakontamina sa mga water tank, hot tub at cooling tower ng malalaking air conditioners. Ang pagkakatuklas ng mikrobyong ito ay bunsod ng nangyaring insidente kung saan isang misteryosong sakit ang dumapo sa mga dumalo ng pagtitipon ng American Legion noong 1976 sa Philadelphia bilang pagdiriwang ng ika-200 taon ng US Declaration of Independence. Isang linggo matapos ang nasabing pagdiriwang, 149 na Legionnaires ang nagkasakit at ikinamatay ng 29 na tao. Doc Bong, Legionella, yung bacteria na nagkakos ng Legionnaire's disease, pwede ka magkaroon niya ng pneumonia. Pneumonia, oo. Pneumonia. Yun nga, tama yung sinabi kanina, makukuha yan sa maraming lugar. I've read hindi person to person. Hindi naman. So, pero paano? treatable naman. treatable naman by antibiotics. And of course, you have to prevent yung spread. Pag may ubo ka na, at may mga signs and symptoms ka na ng pulmonya, pananakit ng ulo, lagnat, pananakit ng katawan, babalik-balik na ubo, plemang may kulay na, no? You have to seek consult na, especially sa mga doktor. And then, of course, kukunin yung history. Saan ka ba nang galing? Galing ka ba sa Sabi nang gagaling din daw sa aircon, no? air conditioning Kasi usually? tama ba? Oo. It can live there. Kung hindi na-transfer person to person, it's in the air. Parang tuberculosis, Yes, nasa oo, air, doon mo oo. makukuha. So kung meron ako, hindi ko mahahawa si Rina. Pero pag bumahin Umubo ako ka. or umubo ako, nasa air Oo, lang nasa siya. air na. So, pwedeng airborne. malanghap. Masisingot mo siya, malanghap mo siya. Kaya very important sa ating, lalo na sa mga bahay natin, may air conditioning tayo, nililinis talaga kasi po pwedeng doon makuha yung doon magpunta yung infection at syempre pag bumuga na yung aircon mo, di ba? Oo, doon Yung lang mga mist, nagsisirculate. may mga mist, yung sa bahay, di ba? Yung Yes. parang humidifier, mga ganyan. May certain amoy yan eh, may certain smell na hindi dapat mabango yung amoy, may parang amoy parang panis na hindi mo maintindihan. Amoy Oo, basang, kulom, yes. amoy yes. basang Dok, sa kotse, pag bago Meda. bukas mo yung aircon, Oo. may certain smell Yes. bago tuloy-tuloy. Bumuga, man. yes. Oo. So very Pero, important Doc Bong, na yung humidifier ka rin sa kotse. Namamatay ba yun dun sa mga spray? Lysol, ganun. Well, yes, oo. Very important na... Paid sa akin. Oo nga, no? Very important na nililinis mo. Well, kung wala nun, just merely cleaning the filter. Filter, yes. Tapos punas-punas, syempre tanggalin mo yung mga regularly. pwedeng tingin mo mukhang pagmumula ng problema doon. And of course, hindi lang naman air conditioning ang binanggit kanina. Yung sa mga tubig, sa mga tangke, Yes, yes. no? Sa mga yung water system, yung mga sauna baths, yung mga ganun, yung mga may parang mainit na steamed, no? So, those things, those areas. Mag-ingat. Dapat kasi- lagi nililinis yun. Yes, ang problema mo kasi dyan, pag nagkapulmonya ka na, Oo. devastating na sakit yun. Pwede ka talagang ma-hospital. Pero ang pneumonia hindi lang dyan sa Legionella. I mean, may iba pang causes of bacteria. At napakadami talaga. Later Pero, on, pag-usapan yung natin yan. Legionella, mas malalang pneumonia? Hindi naman. It can be treatable siya with antibiotics. So, and of course, hospitalization, ano naman, basta bacterial infection, mas madali siyang Sige, mamaya Isa lang naman yung pneumonia, di ba, Doc? Pagka pneummonia, yun ang umpisa, yung pneumonia. Yes, kuya. Yes. Pero
pagka napabayaan, hindi naagapan, ang pneumonia will magkakaroon na ng komplikasyon. Marami, yes, kuya. Diba? Dapat yung talaga. immune At pwede din maging dahilan ang pneumonia ng pag-shutdown ng ibang internal organs. Yes, kuya, totoo. Doc Bong, good morning. Yes, good morning to everybody. Hindi kanina pagtuloy natin, pinag-uusapan natin kanina. Kasi di ba yung pulmonya, alam naman natin na sino pa ba hindi nagka-pulmonya dito? Ito ay isang grupo ng mga sintomas na may ubo, may lagnat, pananakit ng ulo, pananakit ng likod, hirap huminga, no? Sinasabi natin ng pulmonya, maraming dahilan. Pwedeng bacteria, virus, pwedeng fungal infection, etc. No? Pero very important, nasa bahay pa lang, alam na natin yung pwede natin gawin. Kasi kung hindi naman ganun kalala yung ganun kataas ang lagnat, o kaya ubo mo naman medyo manageable pa, tapos nakakakain ka pa naman, of course, nakakahinga ka pa naman kahit papano, hindi naman kailangan tumakbo agad sa hospital. So ano ba yung mga pwede natin gawin sa bahay? No? Ano yung pwede nating remedies, no? So number 1, drink lots of water. Very important na hydrated tayo. Kasi nga, ang pulmonya, karaniwan may kasamang lagnat. And of course, alam naman natin na ang lagnat ay nakaka-dehydrate. Lalo na sa mga bata pag sobrang mataas ang lagnat. So very important, uminom tayo ng water, ng tea, or even soup. Don't drink alcohol. Of course, hindi naman tayo uminom ng alcohol. Saka yung yes, yung mga energy drinks. Especially, yung caffeine, bawal din, kape, kasi nakaka-dehydrate. Ihi ka kasi ng ihi. Yes, so what you need now is mag-save ka ng tubig sa katawan para huwag kang lagnatin ng mataas. Plus of course, pag maganda ang water content mo, na idadahak mo o na ilalabas mo yung plema. Okay? At mainit na sabaw. Of course, masarap yan. No? Pag may sakit ka, gusto mo sabaw no? Oo, yung broth. Anything. Of course, ask about cough medicine. Huwag kang basta-basta iinom ng gamot sa ubo. Kasi maraming klase. Pwedeng makasama sa paghinga mo yung gamot sa ubo. Imbis na, tandaan natin ang ubo, ano yan, defense mechanism natin yan. Kaya tayo umuubo para mailabas natin yung plema. Kung isusuppress mo yung cough mo, unless of course nasa isang lugar ka, kamukha nila, aawit kayo, alam nga namang umuubo ko habang umaawit, emergency, kailangan mong itigil mo na panandalian yung ubo. It's okay. Pero huwag pang matagalan kasi hindi mo mailalabas yung plema. Antibiotics, yung antibiotics na Yes. specifically for pneummonia, especially for kids. You know what? Sa antibiotics, may sikreto. Yung mga trade secrets na tinatawag, depende yan sa kulay ng plema. Imagine mo yun, di ba? Tataka ka, may kulay pa pala, of course. Ano ba yung pinakamatindi na kulay ng plema, Doc? Yung ba medyo greenish I heard the na? word green. Greenish. Green. Bago lang Of course, yun, red, diba? yung may dugo na, siyempre, medyo delikado na yun. Yellowish, medyo a little bit of orange, tapos reddish. Yung black, yung kulay lupa, yung ganyan soily color, ganun. Basta hindi siya puti. Yung whitish phlegm, medyo maganda-ganda pa, medyo okay pa yon. Pero pag medyo may color na, medyo... Siyempre, pasintabi sa mga nag-breakfast ngayon, di ba? Of course, laging may pain yan. May headache ka, may back pain, may chest pain. Tsaka, napansin nyo ba pag... present lahat nung sinabi mo? Yes, oo. Present lahat. Pag merong ubo na pag umuubo ka, sumasakit ang tiyan. Oo. Pag napansin ko yun, Dok, kapag matagal na akong umuubo, kunyari, mga 1 week na. Yes, Sakit na dito, parang siguro pagod na rin yung katawan Yung pressure ko. ng ubo mo, di ba, nagkakaroon ka ng diaphragmatic pressure, tumutulak kasi yung ubo eh. Yes. Yung hangin, tumutulak papunta rin ng tiyan. Nagkakaroon ka ng may pressure dyan. So, nangyayari, may mga pasyente, sa kasamaan pala, nagkakaroon ng luslos. You know what? Yung hernia, abdominal hernia, nagkakaroon ng bukol. Pero tandaan natin, panandalian lang ngayon. Kaya nga, sinasabi natin, merong talagang style yung pag-ubo. Kung iuubo mo rin lang, umupo ka, sit Ano ba down, yung tama? mag-lean ka ng konti, lean forward, no? And then, yun nga, take deep breath, saka mo iubo ng dire-diretso pa, nakaupo. Mahirap umubo na nakahiga o nakatagilid. Mahirap talagang you have to sit down. Pag nakahiga ka nga, mapapaubo ka talaga. Oo, at saka masakit sa lalamunan saka sa katawan. Doc Bong. Rather sit down and then yun nga, lean forward and then pormahan mo yung ubo mo, yung talagang tsempuhan mo talaga para 1 to 2 cups lang. Huwag naman yung 20 ubo na hindi ka pa tumitigil. Delikado naman yun. May style pa ng pag-ubo, ha? Yes, kuya. Hindi kasi minsan, di ba, pinipigil yung ubo. Kasi Diego, madalas pinipigil ni Diego. Nahihiya yung ubo. Pagka hindi ba yung medyo nasamid ka na, tapos
sinusuppress mo, ginaganon mo. Ano, Yes, masama kuya. ba yun? Medyo, So, kailangan pag umubo ka, talagang todo bigay. bigay mo talaga kuya yung ubo. Bigay mo na. So, baka biglang mag-excursion. Doc Bong, meron ako ginagawa kapag may ubo ako, Ano? pag nasa kama ko, yung coffee na pillow. Tama ba yon? Yes. Kasi para mas less yung tension sa ano ko eh. Ideally, the pillow should be put sa tummy, sa area, para hindi nga tumulak yung magkaroon para mabawasan yung pressure. Kasi nga pinagbumulan ng lus-lus eh. So, lagay mo yung unan dito, tsaka ka umubo. Para hindi masyadong mahirapan yung magkaroon ng problema dun sa paghinga, tsaka dun sa pressure mo sa tiyan, ano? And of course, pag may lagnat ka na, wala ka available na paracetamol or anything na pampatanggal ng lagnat, warm compress. Very important. You know what? Warm? Yes, ang pinakamababang, ang pinaka madali, a little bit of cold, pero ano kasi yan warm and cold compress usually. Ang pinakamabilis magpababa ng lagnat ay yung punas talaga. Oo nga. Not really the tablet. Not really. Yung mga singit-singit. Yes, diba? oo. Nang malamig na tubig. Nang malamig. Yes. Yes. Bakit Oh, yung may ganon. dati nakikita ko sa mga matatanda? Inaalkoholan. Nilalagyan ng alcohol. That's bad. Nakaka-dry ng Bakit daw? Well, that's not I don't do one of the reasons yan. Aesthetically. Pero the thing Pero is, yung health-wise. nakaka-dehydrate lalong yung temperature mo, yung Lalong tumataas. lalong nawawala yung tubig sa katawan. Nadidehydrate lalo So, that's a natutuyo. no-no. That's a big no-no. Wag. May ng Oo. pag-cook. Sa amin, suka. Tapos Suka, kuya? toyo. Hindi, yung Paminta. suka, nilalagay sa tubig, sasama yung Oo, yes, kuya. Oo. Tapos yung suka, kaya minsan amoy, yung nilalagay sa noo, di ba? Ang nilalagay sa noo, may nilalagay na sukang paumbong, tapos tubig. Kailangan pa umbong talaga. Para mas maganda. Tagabulat Hindi, ewan ko, ganun sa Yes, amin, kuya. Dokbong Yung, kaya, hindi Medyo mo maamoy nakita. nga lang, pero Pero hindi mo nakita yung parang may content din ng ganun yung cool fever na. Yes, may fever na. Lagi ako nakaganon. Hindi, pero yung cool fever, meron Diba? ding amoy ng Yes, parang, may amoy din siya ng parang vinegar, di ba? Bakit ba kailangan yun? Yung kuya, yung Pampababa Ano ng yung suka? yung acidity ng suka, kuya, it's Bababa something ng to do with temperature. yung temperature regulation. Kaya lang, yun nga, minodify lang sa mga baby Cold kasi fever. maasim ang amoy eh. Oh, Pag hindi, yung talagang diretsahang, lalo na kung sukang paumbong talaga yung Kasi gamit. nung bata kami ganun, nilalagyan ng suka. Yes, kuya. Ayun, Flashlight ka, besh. of course, yung kanina, yung binanggit natin, yung sa humidifier, very important. Maganda rin na meron ka naaamoy na steam. Di ba? Kasi nadidiklag yung, yung lalamunan mo. Nakakatulong tsaka pa, yung Dok, ilong mo. nilagyan namin ng essential oil doon sa steam. Wow, O paano lang yun? Pa-effect Kaya lang lang baka yun. lalo ma-irritate. Baka minsan lalo ma-irritate, di ba, yung nose mo? Sa Most mga of the time, hindi naman. Basta make sure na tama yung combination ng steam. Nung As humidifier. bata naman kami, ginagawa yun, di papakulo kukuha ng parang maliit na lalagyan ng ganyan. Tapos yung tubig. Tapos lalagyan ng, yung haplos ng pagmamahal. Lalagyan ng Ganyan din kami Vicks nung- Vaporub. Totoo Di ba? yun, kuya. Tapos yun ang pinapauso. Yes. Kasi kuya, yun yung style na kung wala ka naman nun, di ba, sa patalastas nga, pinapahid naman sa dibdib kasi para maamoy naman nga daw diretso. Although yun naman, hindi naman papasok talaga sa baga yung Vicks na yun. Pero it's yung amoy, yung moist, yung parang steam ang dating. Yung asin. Medyo wala, kuya, doon sa asin. Yung hinahanap ko kanina nung I was reading on it. Kasi di ba may mga ganyan din Yes, kuya. nung Nahalo rin sa sa tubig. probinsya, hahalo din sa tubig yung asin. Pero yun din ang gagamitin na pangpauso. Pero tingin ko, kuya, it works. Kasi lalo sa mga bata, meron talagang soothing effect. Mas makakatulog yung mga bata. Lalo sa probinsya, wala naman talagang mga gadgets. Tama si kuya, planggana, may tubig na mainit, may asin. Sa mga bata, para diretsong maamoy, nilalagyan pa nila ng kung papel, gagawin nila parang cone shape, para doon talaga lalabas yung amoy. Oo, hindi talaga buka yung Yan amoy na ang, ganun. yan ang old style ng nebulizer. Yes, kuya. Doon yata kinuha yung style na yun, kuya, no? Sa mga ganung... Siyempre, The unang inspiration. panahon, yes. Yung turmeric, di Oh, ba? I love turmeric. How do you take that? Yung dilaw. Well, ba yun? depend, Soup ba? well, as long as number one, pag nagtimpla ka at gumawa ka ng turmeric, make sure hindi masisira ang tiyan mo, no? That's number one. Number two, may mga studies na it really helps sa treatment ng Maraming pneumonia. wonders ang turmeric. Marami siyang nagagamot, pero Paano, when it comes to iniinom? pneumonia- Iniinom, kuya. Minsan hinahalo sa pagkain. Minsan pwede mo siyang kainin as parang chips. Yung parang kakainin mo. Yun nga lang, ang ano nila, advice nila, make sure na hindi nakaka-stomach upset.
So don't take too much of it pag hindi mo kaya. Just enough na mag-take effect yung Nakakainis lang sa turmeric, nagdidilaw yung Oo. kamay mo eh. kamay, ngipin, di ba? Nag-stain. Pero, Pero- kami noon, yung mga luyan dilaw, ginagamit din yan sa yung pagka may mga pains. Tapos yung Yes. mga napilay or For gout, something. pwede rin. Ginagawa yung gas, dinidikdik yung luya. Yes, kuya. O tapos sa gaas kung tawagin nila yun. Tapos yun nilalagay, tinatapal din doon sa mga area na may mga sprain or something like that. Marami talagang use yung turmeric. Yun nga, pero sa pneumonia, ina-advise, ano na rin, nire-recommend din nila, no? Meron na yata ngayon mga kinapsulize na ganyan eh. Meron na, kuya. Powderize powder. tapos ilalagay sa ano. Walang preservative karaniwan. Maganda rin gamitin. Tsaka very handy. Ang turmeric, yung luyang dilaw. Yes, kuya. Oo, kasi Nabibili sa palengke. yan ang masarap sa ginataambya. Naku po. Matabang Ay, siya. sarap Matabang yung ano to. Lalagyan ng luyan dilaw. Lalagay ko yun sa ano eh. Of pagkain course, ng mga bata. you have to rest. Of course. No? Of Kung course, talagang that's meron ka number ng pulmonya, you feel down, Rest in peace. magpahinga ka. This is the time daw na you can really wake up late. Ano mo yun, parang wala kang ipahinga mo talaga. Oo, ano ka talaga. Hindi Mag-break ka namin muna. alam yan, Doc Bong. Hindi namin Of alam course, yan. stay away from smoke, ha? Stay away from smoke. For those who are smoking, correct. refrain from smoking. Tapos, iwasan niyo yung mga second-hand, third-hand smoke kasi lalong lalala yung pulmonya mo kasi nga mahihirapan ka lalong huminga. Doon sa mga naninigarilyo, dapat nga itigil na kasi very close yan sa pulmonya. At of course, lung cancer, tuberculosis also. Yung exercises for your lungs, ba yung mga merong deep breathing, mga 10 breaths. Try to do that, 10 paghinga na malalim and then you cough out. You cough it off para talagang tiyempo mo na matatanggal talaga yung plema. Yun yung sinasabi natin, grabe naman umubo yan, parang natanggal na yung baga. Yun, may gano'n, di ba? Naririnig mo? Pa nga na parang nagbabibrate eh. Talagang punong-puno ng action yung ubo na yun. Pero that's a good thing kasi nga na-expel mo yung plema. No? Pero don't do it in public. Baka nasa loob ng jeep uubuhan mo yung katapat mo. Ganun. Tsaka dapat may tissue ka, meron kang... Hindi na yung kamay gagano. Hindi. Use the elbow. Use the elbow. Huwag kamay. Oo. Ayun, of course, yung mga batang may pulmonya, most of the time yung mga batang may pulmonya, hindi talaga kumakain yan. So, ang sinasabi nila, dapat fully hydrated lang. Painumin ng juices, water, of course, huwag soft drinks, no? May importante yun, kung hindi man sila kumakain, just make sure na sila fully hydrated. Kasi pag walang laman ng tiyan, hindi rin kumakain, lalong hindi gagaling ang bata, ano? And of course, pag umuubo yung mga bata, tuturuan natin silang umubo. No, kamukha nung kanina, sabi nga ni Angel, huwag yung kamay na bare hands. Use your elbow kung walang panyo. But of course, importante yung merong... Kunyari long sleeve Oo, yung suot. hindi naman yung Mamaya, talagang- ito din direct sa balat. Oo. Of course, kung may sakit, make sure na hanggat maaari huwag kang haharap sa kapwa mo ng hindi ka 100% cured. Kasi makakahawa ka. Correct. So, Respect din kung hindi ka gumagaling sa bahay, yung mga remedies natin, seek consult at sundin yung sabihin ng doktor kung kailangan magpa-hospital ka, go to the hospital, be admitted, etc. etc. Para pag gumaling, tsaka ka palang haharap o pabalik sa work mo pag talagang 100% ka na. Kasi nakakahawa yan. Bakit nga ba? Kasi usong-uso ngayon, Doc Bong, yung ang dami ngayon nagkakasakit. Well, yung weather changes natin, yung temperature siguro, that's number 1. 50% ng patients ko, pneumonia. Manggagaling talaga, sipon, ubo, tapos nagtutuloy-tuloy na. Panapanahon daw ba yan? Pero I don't think so. Talaga namang all year round may pulmonya eh. So dapat talaga nag-iingat tayo Nagsalita lagi. ang DOH dyan, di ba? Na kasi sinabi may pneumonia outbreak. Pero ang sabi nila, parang flu talaga. Ito yung Yes, season flu-like ng symptom. flu. Tapos pag napabayaan na mababa yung number 1, kaya ka nakakatch ng flu virus because mababa yung yung immune system mo. Yes. And it may lead to pneumonia nga. Yes. So it's not really, wala talagang outbreak ng pneumonia, sabi ng DOH. Marami Very lang talaga important nagkakasakit. na... Kailangan na magpataas ng immune Well, we can also use yung vaccinations. No? Very Yan. important yan. Oh, Once may a year yung flu vaccine. Once a year yan. Tapos ang pneumonia meron din, di ba? Meron. Usually twice a year eh. Oo. PCV sa bata, Yes, PCV 13. oo. Tapos iba rin sa matanda.
diba? If, si consult, get in touch with your MD. Siyempre, very important na may flu shots yung mga bata. Of course, yung pneumococcal vaccine for us and of course, para sa mga adults. Ayan. Thank you so much, Doc Bong, for reminding us kung Anytime. ano mga dapat gawin habang nasa bahay lang kami, Yes, diba? oo. Ayan. Pero ito good news muna tayo dahil may git-6 na raang mga kababayan nating mahihirap ang muling natulungan sa medical at dental mission na isinagawa ng UNTV at Kamanggagawa Foundation sa Taguig City. Alamin natin yung buong report mula kay Sherwin Kulubong. Maagang dumating sa Dueñas Gym sa Barangay Central Signal Village, Taguig City, ang 68 anyos na si Lola Brenda Kingking. At kahit idinadaing ang pananakit ng kanyang balakang at mga tuhod, sinikap niya na makarating sa medical at dental mission ng Members Church of God International, Kamanggagawa Foundation Incorporated at UNTB sa Barangay Central Signal Village, Taguig City. Nais ni Lola Brenda na maikonsulta sa doktor ang kanyang mga dinaramdam at ang 2 apo na mayroong ubo at lagnat. Matapos masuri ng doktor, binigyan sila ng mga bitamina at mga gamot. Sa tanda natin, kailangan natin magamot. Ngayon, pagkakataon ho namin ngayon dahil may libreng medical mission dito sa Taguig, sa Signal, nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil gaya namin na mahihirap, nakakalaking tulong sa amin na mabigyan kami ng kunting tulong. Si Lola Brenda at ang kanyang mga apo ay kabilang sa mahigit 600 at 60 natulungan sa iba't ibang services sa medical mission sa barangay. Lubos po kaming nagpapasalamat sa tulong, serbisyong medikal na naigawan po lalong-lalo na sa mga mahirap naming residente dito po sa aming Barangay Central Signal Village. Uulitin ko po, maraming salamat po, Brother Eli Soriano. Bukod sa mga pasyente, ikinatuwa rin ng mga volunteer doctor na makabahagi sa pagbibigay ng serbisyo publiko. Brother Eli and Brother Daniel, thank you very much kasi kung hindi kayo nagbibigay ng serbisyo ganito, hindi ako makakasama. Hindi rin ako makakapag-serbisyo sa mga tao. So, maraming salamat po. Payo naman ang ilang volunteer doctor ngayong panahon na marami ang may sakit ng ubo at sipon dahil sa mga virus at bakterya. Uminom ng maraming tubig at kumain ng mga prutas na napapanahon. Ayan naman ang ating medical mission na ginagawa natin halos everyday yan. At libre yan na matutulungan nila lahat ng mga mahihirap, di ba? Mga walang pangbayad sa pangkonsulta sa medical nila. Pero ngayon, Porky, nasan sila ngayon? May medical mission din today, right? Sariaya, Quezon. Sariaya, layo Kasi may mga request ng mga barangay na gusto nilang magkaroon ng... Hindi kasi napupuntahan eh. Oo nga. Meron nga tayong napuntahan doon, first time na magkaroon ng medical mission. Grabe. Baka first time din nila magpa-check up Oo. sa lugar na. Alam mo, yung mga laboratory lang, napakamahal. Mahal diba? na. Saka dito basic, yung mga medicines na basic, binibigay naman natin ng libre Correct, para sa diba? kanila, diba? Breakfast pa. Oo. So itong ating schedule para sa ating clinic ni Kuya Medical Mission, ang registration po natin dyan from 8 a.m. at saka hanggang 11 a.m. po yan. Lahat na magpaparegister po hanggang 11 a.m. tatapusin po kayo within that day po. So January 21, sa Lunes po, sa number 224 Mabini Street Corner, 4th Avenue, Caloocan City. Sa Monday din po, nandun sila sa covered court ng barangay Iba, Poblacion, Hagonoy, Bulacan. Ayan. Sa January 23 naman, Wednesday, Richland Covered Court, Barangay Sauyo, Navaliches, Quezon City. At sa Thursday, January 24, nandiyan naman sila sa Covered Court, Villarosa Subdivision, Barangay Calios, Santa Cruz, Laguna. Ayan po. Ang ating medical consultation po ay libre para sa lahat po ng mga matatanda. Meron din po tayong pediatric consultation, dental extraction, optical check-up, legal consultation at mga libreng gamot, di ba? Saka Para libreng sa kanila. salamin. Sa mata. Libreng eyeglasses. Ayan. May masahe pa yan. Libreng gamot. Don't forget, ha? Hanggang 11 a.m. yan. The best thing in life is free. The best thing in life is free. The best thing in life is free. Okay. At UNTV. That's right.
ngayon sa social media ang ipinamalas na kabutihan ng isang pulis habang nagsasagawa ng inspeksyon sa mga security guard. Ayon sa post ng Police Digest, nagsagawa ng formation for inspection si SPO2 Navalta ng PNP Supervisory Office on Security and Investigation Agencies o SOSIA nang kanyang napansin ang isang security guard na hindi nakasuot ng charol shoes o makintab na sapatos. Sa halip na pagalitan, hindi nagdalawang isip si SPO2 Navalta upang ibigay ang kanya mismong suot na sapatos sa naturang gwardya. Lubos namang ikinatuwa ng iba pang gwardya ang nakita nilang pagmamalasakit ni SPO2 Navalta sa kanilang kasamahan. Nagpahayag naman ng iba't ibang reaksyon ang mga netizen higil sa ipinamalas na kabutihan ni SPO2 Navalta. Some people are really like that. They go out if their way to help others without rewards just for the heck of helping others. May your tribe increase. Mabait talaga yan. Isa sa umampun sa akin yan nung nag-a-apply pa lang ako. One snappy salute to you, sir. You are one of a kind po. Sana marami pang katulad mo sa hanay ng kapulisan. Sir, God bless. Saludo kami sa'yo. Sana lahat ng kapulisan katulad sa'yo. SPO2 Navalta. Big salute, General Navalta. Sa ngayon, ang naturang Facebook post ay umani na ng 39,000 reactions at lagpas 11,000 shares. Kahanga-hanga ka SPO2 Navalta dahil sa iyong ginawang something good. Nakakatuwa nga naman talaga yung ginawa ni SPO2 Naval, no? Yung tumutulong sa kapwa niya. Sana dumami pa yung mga tulad nila, no? Talaga. Your excuse. Na sana dumami pa yung mga tulad nila na talaga nagmamalasakit. Sana alam mo maging kasi parang hindi na normal 'di ba? Yung ganyang paggawa ng mabuti pagtulong sa kapwa. Sana dadating yung time na hindi na natin i-video pa. Na hindi na tayo mas-surprise na may mga ganyang ginagawa. But then, ano pa rin, thank you so much dahil meron pa namang mga taong mababait. Para makapag-set ng example. Yun. Good example. Totoo. Kaya yun. Yan, kung yung mga ganyan yung mga videos na nagva-viral, Yes. edi mabuti. Kaya yung mga ibang mga videos na sinishare na ang papangit, na hindi magandang gawain. Pamamarisan pa ng Pamamarisan mga pa ng iba. mga- Dapat yun ang hindi sinishare. Magsilbi silang inspirasyon. Tama. Bango? Uy, si Mother Earth nanonood eh. Saka si Doc Joseph. Hi, din. Doc Joseph, ang ating emperor. Good morning! Ano yun, Kim? Kim, Doc Joseph. Yun. Hi! Yan. Pakain na yan. Dapat daw po may pagkain. Nilituan ka daw niya. Sa next Friday. Hindi naman ikaw kumakain. Thursday siya. Thursday kasi siya eh. Teka, Sige, go. Punta daw siya dito sa Thursday. Okay. Hindi, mali. Si Doc yung lilipat. Oo, Every Friday na. Tama. Siya na mag-adjust. Magagalit si Ninang niya. Tatlo na yung iconic wish bosses natin, 'di ba? So, yung mga ilang local artists, gusto nilang yung mag-perform ulit dito sa ating wish boss. Tapos may isa ring foreign artist na gusto rin daw niya ma-experience ang wish boss sa Hollywood naman. So, alamin natin kung sino-sino yan mula sa ulat ni Grace Cassie. Iba't iba ang kwento ng bawat artist na nakapag-perform na sa iconic Wish Bus. Isa na rito si Jaya na tinaguriang Queen of Soul. Hindi umano niya malilimutan ang unang pagkakataon na sumakay siya sa Wish Bus. Kaya ang wish niya, magapag-perform uli. It's nerve-wracking. Alam nyo kayo, talagang nakaka-nervous yung Wish Bus. But I'd love to do it again. If I'm invited and I get another opportunity, I would love to do it again. Ang Asia's pop sweetheart naman na si Julian San Jose, tila dream come true daw ang kanyang unang pagsakay sa Wish Bus. Pinangarap ko po na makaperform sa Wish Bus. Curious po ako before kasi medyo narinig ko yung Wish Bus. Sabi ko parang ang saya mag-perform kasi nga ang ganda ng concept na sa loob siya ng bus. Either umaandar siya or nakatigil lang siya sa isang lugar. Hopefully, this year makapag-wish
mag-bus ulit ako. Ikinuwento naman ni Kakay ang kanyang experience sa Wish Bus. Sarap mag-perform sa loob ng bus kasi ang ganda ng acoustics niya, ang ganda ng tunog mo, ang linis. Hanap lang yung Wish Bus, bilib na bilib ako. At ang foreign singer na si Lucas Graham na kumanta ng sikat na 7 years, wish na makapag-perform sa Wish Bus USA. So I think I'm gonna have to find the Wish Bus in Los Angeles when I go back. Hindi na mabilang ang mga artist na nakapag-perform sa iconic Wish Bus. Mapa-local man o foreign artist. Ngayon kumakanta ako and I get to help other people with the help of Wish. So sobrang thank you. Karamihan sa kanilang mga Wish-clusive performance humakot ng million views sa YouTube. Sa katatapos lang na Wish Awards, inilungsad ang ikatlong Wish Bus. It's more sophisticated than the first one. Nakdagdag na din ng LED, so meron na ding LED sa likod, and then nakapasok na yung LED natin, and then a bigger table and more microphones. Mas nag-upgrade tayo ng ating mga equipment na ginagamit, including our recording, which is of course, alam naman natin nagbabago lagi yung technology, but we're maintaining the quality, and we hope that it's going to be a better one. Ito ang pangatlong Wish Bus na talaga namang kagigiliwan hindi lang ng mga singer kundi ng mga wisher. Dahil gaya ng dalawang Wish Bus ay high-tech din ang mga gamit na dinala dito. At gaya nga ng sinabi ni Kuya Daniel Razon, malay nyo isang araw makita nyo na lamang sa inyong mga probinsya na nariyan ang Wish Bus sakay ng inyong mga paboritong singer pag maghatid ng saya. Diba? Nanganak na yung Wish Bus. Dati isa lang siya, ngayon 3 na. Tapos may matras na. Marami na ang gusto nga maka-experience ng Wish Bus. Kayo ba mga wishfuls? Oo, meron Diba? yung Di ba mga yan nagano doon kayo? kasi may Kanta na wish kayo covering. sa Wish Bus, diba? Can you tell us your experience? Wow, may ganun. Nakakatuwa, no? Na ang layo na lang nung narating yun. Naalala ko diba? dati, di ba? Kwento nyo naman yung experience ninyo nung kumanta kayo sa Wish Bus. Yung unang-una, dream come true sa amin. Talaga? Kami, kanta kami sa loob ng Wish Bus. Ano, nanalo na kayo nun? Hindi pa po. Nag-audition pala. Isa-isa. Nag-audition. Isa-isa. At top 20. Okay. So parang nandun kami sa loob, parang andun yung excitement namin. Tapos parang nahawak-hawakan namin yung mga mic. Pero sa nung finals, di ba? Nung finals, meron na kayong tigi-tigisan yung wish clues. Parang wish-clusive. Opo. Yun yung Kasi ginawang dun- wish-clusive yung finals. Fine. Saka po marami kaming experience dun sa bus. For example, pag nagre-recording kami, gumagano yung mic. Dahil tumatakbo. Kasi tumatak. Tumaandar. May lubak. Tapos si kuyang driver sasabihin nila, "Oy, teka lang, pagalan nyo." Marami. Extra challenge for us. Kumusta naman ang Angel, yung ano? kumusta naman ang kain nyo sa Dubai? Ayun po. Napalaban pa tayo dyan. Actually, kuya. Obvious naman. Uy, wag naman kayong ganyan. Talagang no. Sarap yung masarap. Ano yung kubos? Kubos. 'Di ba? Oo, kubos sila lahat eh. Nakasampu Yung yata. parang tinapay nila. Inubos Masarap-sarap yun. Kubos na parang may cheese sa loob eh. Masarap yung lalo pag mainit. Ang lakas sa nun. Ang lakas makataba nun. Ibale, babawi kayo, di ba? Ako, kuya, pagbalik ko po, payat na. Very good. Ito na, Tito Jek. Ito na nga, breakfast na nga, galit ka pa. Kanina ka pa nang guwawa. Oo, kasi naman napakasarap ng pagkain. Naamoy niya tapos hindi makakain. Oo, Yan ang alam mo mahirap ba dyan kanina ko pa pinipigilan yung sarili ko pumunta rito kasi mukhang masarap ang breakfast natin. Siyempre. Tito Diego. Oh, ano ba ang breakfast natin, Tito Boobs? Ito yung Korean noodles na japchae. Sarap ito. Made by Tito Buboy. Ano ba ingredients natin, Mr. Ronald Remolin? Ayan. Kailangan lang natin siyempre yung glass noodles na tinatawag na japchae. And meron tayo dyan onion, carrot, bell pepper, onion leeks. Kailangan natin ng egg at saka yung
toyo and sugar at saka yung ating sesame oil. Sesame oil, toyo, sugar, onion leeks. Ayan, recap natin. Garlic, red bell pepper, carrots, at japchae noodles and pork, no? Boobs, no? Yes. Yung iba ginagamit is beef, pero this time ang gagamitan is pork. Lalo na sa mga practical, no? Sabagay, pwede beef, pork, chicken. Depende sa cost mo eh, di ba? Yes. Alright. This time pork yung gagamitin natin. Alright. Paano pagkukuha nito? Nung ating japchae, Korean noodles na mukhang masarap talaga. Siyempre, ang unang gagawin natin is lutuin yung noodles. Then, pakulo muna tayo ng tubig, tapos tsaka natin ilalagay yung noodles. And then, yung pork na gagamitin natin is i-marinate muna natin siya sa toyo, sugar, and sesame oil. Sesame Yan. oil. Set aside lang natin siya. And then, pagkatapos niyan, pwede natin lutuin naman yung mga gulay. Yun, separate, ano? Separate kasi siya eh. So, bukod mong lulutuin yung... Pero ito ngayon, minamarinate mo. Okay. Ayan yung pork, tapos nilagyan natin ng toyo at saka ng Mas sesame maganda, oil. overnight ka nag-marinate, ano? Oo, para mas makapit yung Pero lasa kung niya. minimum, Tito Diego and Tito Buboy, mga gaano katagal ko pwedeng i-marinate Pag yung pork, matagal talaga dapat. Oo, pero... para talagang malasa? 1 hour minimum. Kung mabilisan naman, pwede na yung 1 hour. 30 minutes pwede na. Pwede na rin. Lalo na kung pang pamilya lang naman, malitan na yung kakain. O, ito ngayon. Igigisa na natin yung bawang at saka yung ating sibuyas. Yan. Pagkatapos niyan, ilalagay natin yung carrots kasi yun yung matigas na gulay. Yung ating sliced carrots. Tapos, And then ilalagay din natin yung bell pepper. So lahat yan, paghahalo-haluin lang natin. So igigisa mo yung Sa gulay. lahat ng gulay, igigisa Oo, yes. So Tito Buboy. iluluto natin siya ng bukod. Okay? So Tapos pag tapos ka na yung sinasabi mo, tatanggalin mo no, sa pan. Yes, tatanggalin sa pan. And then lulutuin naman natin ng bukod yung baboy. So lahat sila hiwalay-hiwalay yung luto. Yes. Tapos ipagsasama na lang. Pagsasama-samahin na lang natin siya. Para iwas overcook ba rin sa mga gulay? Yes. Kasi ganun talaga sa mga Korean, no? Yung iba nga raw kinakain, di ba? Yes. raw Yun ang gusto nila na klase ng gulay. Kasi tsaka masustansya yon pagka hindi na overcook yung gulay. hindi na sisira yung nutrients. Kasi tama, yung nutrients andun pa eh. Kaya dapat yan, half cook lang siya. Ang ganda crunchy yung ano. Oo, pag kinagat mo siya, talagang tumutunog pa yan. Yun. Yun din ang gusto ko sa vegetables yung talagang may tunog kapag kinagat Hindi mo. siya parang sagi, Oo, pag kinain mo parang tunaw na agad, di ba? Hindi masarap, hindi siya ma-appreciate. Pero pagka ganyan, dapat half cook lang talaga. Ayan. So, niluto natin yung gulay. After nyan, ilalagay naman natin lulutuin naman natin ng bukod yung baboy. So, madali lang yan. Gigisa mo lang siya. Painit ka lang ng sesame seeds oil. Ito. Ayan yon. Ilagay natin yung sesame seeds oil and then ilalagay mo na yung minarinate mong baboy. Ooh, ito yung mabango kanina pa. Ayan. So, lalagyan mo siya ng sibuyas. And then, yung baboy. Hanggang sa maluto siya. Yan. Kailangan mo lang talagang sarap tsagain. Sipag at tsaga. Oo. Hiwa-hiwalay lang siya. And then, later on, mag-unite din yan para sa isang masarap na pagkain. Yan, okay. Nakita na natin ang gisa. Unite na natin. O, yan. So, ayan na siya. Luto na yung Yung ating noodles glass natin. noodles. Alagyan mo Soy siya ng soy sauce with sesame seeds, oil, and sugar. Yun. So, tutunawin mo lang siya. Yan na. Ayan na. Tapos halu-haluin lang Halu-haluin natin. lang natin siya. Yan na. There you go. Pwede Sarap nang ihain nito, yan. oh. And then may toppings tayo ng yung Scrambled egg. Scrambled egg. Scrambled egg. Tapos, Pero Tito si Diego. Buboy may dala na iba pa. Yes. Oo. Ano bang klaseng isda ito? What's this? Bangus. Rellenong bangus yan. Relleno. Ano ba ang relya ng bangus, Tito Buboy? Yan yung Way of tinanggalan cooking ng ba yan? tinanggalan siya ng yung balat lang yung kinuha, 'di ba? And then niluto ng bukod yung laman niya. Tapos ibinalik siya sa loob. Tapos ayan na siya. Bangus din yung laman niya. Bangus din 'yan. Bangus din yung laman niya. O yan, Kika, alam mo na ha? Now we know what Okay. rellenong bangus is. Yes. Tapos, meron tayong pork with broccoli. Yan. pork with broccoli. Oystered pork with broccoli. Oh, pwede sa hot rice. Diba? Sarap niyan. Para meron tayong noodles, may fish, and may pork. So lahat pwedeng kainin ni Kikay. Sabi mo, noodles, may fish, may pork. Sabi mo, Kasi yun lang ang pagkakasunod-sunod doon. good job. Good job. Diba? Nakakatuwa ito. Hindi ko alam kung alin yung unahin ko mamaya. Ayan. unahin mo na natin contact number. Oo, Tito paano ka Buboy. ba makakontakt? And you can check our Facebook page sa www.facebook.com/Rios Catering Services. Pwede nyo po kaming tawagan sa 313-5362 and 0928-748-7795.
At dito sa catering nyo, Tito Buboy, pwede ko rin i-request yan, yung Pwede. mga japchae noodles natin. Oo, meron kaming company na cater. So, monthly, nag-iiba-iba ng dish. Nag-iiba-iba ng menu. Oo, kasi yun yung pakulo nila. So, minsan, Japanese food, Korean, Thai, Chinese. Chinese, Vietnamese. Masaya iba't itong iba. catering, ano? Oo, marami kang pwedeng gawin. Siyempre, kung ano yung gustong kainin ng client, dapat Yun yun ang ibibigay i-serve ninyo. natin. Totoo Oo. yan. Kaya maraming salamat. Yes, thank you so much. Dito po, Mr. Ronald Remolin para sa ating breakfast for today. Tara, let's eat. Thank you, Tito Buboy. Thank you so much. Uy, weekend na. Uy. Happy weekend. Weekend na. Tama-tama. Ang bira, hindi. Kayo na bagong Inabangan niya yan. O hindi, para sa inyo to. Oo, naubos mo? Ako lang ang kumuha. Okay, ako nagkakain ka dyan, Kikay. Tama-tama, sabi ko na nga ba, di ba weekend na? Pwedeng-pwede na ako magpa-hair spa. Pwede ba kami dyan? Pupunta ako sa Trend Salon. Lang ano kwenta. sila eh, nasa ground floor ng Times Square. Sabi ni Kuya, naging trends na, di? Parang nakapunta siya. Congressional Avenue, Quez Lang Extension, kwenta. Quezon City. Tapos ite-text ko sila para Kwento. makapagpa-appointment ako. May Sa discount kami. 0998-578-9478. Tapos hahanapin ko pa si Leia. Yun. Hi, Mother Earth. Good morning. Hi, Mother Earth. Mami Ayla. Beth. Oh, Daddy. Good morning. La 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 la